Sagad hanggang buto ang galit ni Aryan sa lalaking naging dahilan kung bakit nagpatiwakal ang kanyang ate Amber. Kaya ang kanyang plano, pasukin ang mundo ng makapangyarihang si Black Castillo upang makapaghiganti. Paiibigin ito at pagkatapos, tsaka niya iiwan para gumuho ang mundo ng lalaki. Ang kaso, magtagumpay nga kaya si Aryan na paibigin ng lalaki kung makalaglag panty pala ang isang Black Castillo? Papaano kung siya mismo ang mahulog sa sariling patibong? Ating alamin ang buong kwento. 3 taon na ang nakalilipas simula nang mawala ang kanyang ate Amber. Subalit tila sariwa pa rin ang sakit ng alaala sa pagkawala nito para kay Aryan. Hindi niya pa rin matanggap magpahanggang ngayon na dahil lamang sa isang lalaki, tatapusin nito ang lahat. Wala na nga silang magulang, iniwan pa siya ng kapatid. Kaya pala bago ito nagpatiwakal, nagbakasyon pa sila sa Batangas. Ang sabi nito, mag-aral muna siya ng mabuti at huwag mai-inlove ng basta-basta sa isang lalaki. At kung dumating man ang araw na ma-inlove siya, huwag niyang ibibigay lahat kundi magtira siya para sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, naaalala pa niya ang mga bili nito sa kanya. Yun pala, huling pagkakataon ng magkakasama silang magkapatid. Sinulit nito ang 5 araw na may maiiwan itong masakit na alaala sa kanya. Napakasakit na mawala ang pinakahuling taong natitira sa pamilya niya. Ang kanyang ate Amber ang nag-iisang karamay niya sa lahat ng oras. Kasamang mag-shopping, mag-salon at sa kanyang ate niya nasasabi ang kanyang mga sekreto at problema. Para sa kanya, iba pa rin ang may kausap na babae. Pagdating kasi sa ninong niya, hindi siya makapag-open up about girl problems kaya sobra siyang nangungulila sa kapatid. Kung hindi siguro ito pinakailaman ng isang nagngangalang Black, hindi pa mawawala ang kanyang ate. Marahil ay kasama niya ito magpahanggang ngayon, kaya naman ipaghihiganti niya ang pagkamatay nito. Gusto niyang maramdaman ng isang Black ang sakit na nadama ng kapatid niya. Papatayin niya ang lalaking ito sa kahit anumang paraan. Isinusumpa niya yun. Ate Amber, hahanapin ko ang lalaking naging rason kung bakit mo mas piniling iwan ako. At hindi ko siya mapapatawad. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit na naranasan mo sa mga kamay niya. Namamalisbis ang luha ni Aryan habang nakayakap sa lapida ng kanyang ate Amber. Yumugyog ang kanyang balikat tanda ng matinding pag-iyak. Binuhos niya ang lahat ng luhang nasa kailaliman ng kanyang mga mata. Ang bawat hikbi at hagulgol ay patunay na kahit ilang taon pa ang lumipas, patuloy siyang masasaktan hanggat hindi niya nabibigyan ng katarungan ang pagkawala ng kanyang ate. Kalaunan, naramdaman niya ang mahihinang patak ng ulan, subalit hindi iyon pinansin ni Aryan. Nanatili siya sa kanyang pwesto hanggang sa lumakas iyon ng lumakas, sinabayan ng masamang panahon ng kanyang pagluluksa. Nang halos wala na siyang mailuha pagkalipas ng halos 20 minutos, tsaka siya dahan-dahang tumayo. Nanunuot na sa kanyang kalamnan ng malamig na tubig ng ulan, pero hindi siya nagpatinag. Naramdaman niyang umihip ang malamig na hangin na tila yumakap sa kanya. Inisip niyang nasa kanyang tabi lang ang kanyang ate Amber sa mga sandaling yun at nagpaparamdam sa kanya na tila ba sinasaway siya nito. Ayaw kasi ng kanyang kapatid na naliligo siya sa ulan dahil nagkakasakit siya noong bata. Pero matagal nang nawala sa kanya ang sakit na yun. Simula nang mawala ito, kinaya niya na ang lahat. Nawala ang pagiging sakitin niya nang magsimulang mag-aral ng martial art. Ang nais niya, kapag magkaharap na sila ng lalaking dahilan sa pagkawala ng kapatid niya, ay kaya niya na itong labanan. Sus Mariosip naman Aryan, saan ka ba galing at basang-basa ka? Gulat na gulat si Ate Adelpha habang sinasalubong siya ng payong sa may garahe pagbaba niya ng kotse. Agad din siya nitong inabutan ng malinis na towel. Kay Ate Amber, tugon niya habang nagpupunas ng basang buhok. Napailing ito. Hay, sabi ko naman sa'yo kanina wag ka nang tumuloy at masama ang panahon. Matigas talaga ang ulo mo. Sermon nito sa kanya. Si Ate Adelpha ay maid ni Ninong Delbert na parang anak na ang turing sa kanya. Nasa malayong probinsya kasi ang mga anak nito. Simula nang naulila sila ng kanyang Ate Amber, ito na ang nag-aruga sa kanila. Halos sa poder na siya nito nagkaisip. Hindi man kadugo, itinuring naman silang pamilya ng kanyang ninong. Magbibihis lang po ako Ate Adelpha. Paalam niya at tumalikod. Bukas, magsisimula na siya sa kanyang misyon.
ang misyon na makalapit kay Black Castillo. Naligo siya at nagbihis pagkatapos ay nagtungo sa gym ng kanyang ninong upang mag-ensayo. Doon niya inuubos ang kanyang oras. Kinabukasan, handa na siyang humarap kay Black Castillo. Suot ang white shirt, leather jacket at black pants na tinernohan ng black boots, tinungo na ni Arya ng kanyang sasakyan. Walang nakakaalam na umalis siya. Saktong nasa ibang bansa ang kanyang ninong kaya malaya niyang nagagawa ang kanyang plano. Tumuloy siya sa mansyon ng mga Castillo at inihimpil niya ang sasakyan sa may di kalayuan. Inilabas niya ang telescope. Saktong natanaw niya ang isang papalabas na sasakyan. Tanaw niya na ang lalaking target. Walang iba kundi si Black Castillo. Ito ang lalaking kinasusuklaman niya na sumira sa buhay ng kanyang ate Amber at isinumpang pagbabayarin niya ang lalaking ito. Hindi niya alam kung saan patungo ang lalaki, subalit sinundan niya iyon. Inihanda na rin niya sa kanyang tabi ang MK-13 sniper rifle na kapag magkaroon siya ng pagkakataon ay babarilin niya ito. Ang baril na iyon ay kinuha niya lang sa kwarto ng kanyang ninong Delbert. Retirado itong sundalo kaya napakarami nitong gamit. Ang kanyang ninong ang nagturo sa kanyang humawak nito at gumamit ng martial arts. Ang totoo nga ay ninais niya ring maging isang sundalo ngunit hindi ito pumayag at delikadong araw. Patuloy siya sa pagsunod sa kotse ng lalaking nasa kanyang unahan na lalo pang binilisan ng pagpapatakbo dahil mukhang natunugan siya nitong nakasunod dito. Hindi nagtagal, huminto iyon at dalawang lalaki agad ang bumaba mula sa kotse at mabilis na nilapitan ang kanyang sasakyan at agad siyang tinutukan ng baril sa magkabilaan. Sa bilis ng pangyayari, hindi nakakilos si Aryan. "Sino ka? Bakit mo kami sinusundan?" Tanong ng isang lalaking may bigote at kulay brown ng buhok sa may bandang bangs. May kuminang sa dila nang magsalita ito. Masama siyang tinignan ng lalaki. Ibubuka pa lang sana niya ang bibig para sumagot pero binuksan ng isang lalaki ang pinto ng kanyang kotse. Nainip marahil sa tagal niyang magsalita at parang kidlat na dumapo sa mukha niya ang kamao nito kaya nayukayok siya sa gilid ng sasakyan. Napaghahalatang kriminal ang mga ito. Kababae niyang tao, pinatulan ng lalaking ito. Mabuti na lang talaga't matibay ang buto niya sa panga. Bago pa man siya nakapiyok, pahablot na siyang ibinaba ng isa pang lalaki sa kanyang sasakyan at isinampa sa balikat nito. Nakilala niya kaagad si Black Castillo. Alam niya ang hilatsya ng mukha nito. Kailangan niya ng plan B. Hindi siya pwedeng mabuko. Tiyak hindi siya makakapaghiganti. Nang marating ang sasakyan ng mga ito, pabagsak siyang inilapag ni Black sa backseat at umupo sa kanyang tabi. Mabilis namang pinaharurot ng isang lalaki ang kotse. Walang umiimik sa loob ng sasakyan, kundi nag-uusap lamang ang dalawa gamit ang mga mata sa pamamagitan ng view mirror. Ano naman kaya ang gagawin nito sa kanya? 2 oras ang lumipas, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na gusaling tila, abandonado. Agad bumukas ang pinto sa tapat niya at pahablot siyang ibinaba ng lalaki may bigote at walang pakundangang kinaladkad siya papasok sa loob ng lumang building. Nangangati na talaga siyang balian ng buto ang lalaking ito pero nagtimpi si Aryan. Siguro kung nakakamatay lang ang titig niya, baka kanina pa bumalagta ang lalaking mukhang uwak. Pagdating sa loob, namangha siya sa magandang ayos. Mukha lang iyong luma sa labas tignan pero kabaliktaran naman iyon sa loob. Kumpleto sa gamit at may mga mamahaling display. Tiles ang sahig at napaliligiran ng bakal na pader na dinisenyohan ng iba't ibang arts, mga nakakatakot na arts. Nang muli siyang haklitin ng lalaking may bigote sa braso para kaladkarin papasok sa isang silid, umigkas ang kanyang kamao bilang ganti sa ginagawa nito sa kanya simula pa kanina. Naiinis na talaga siya at hindi niya na kaya pang magtimpi at nakakarami na ito sa kanya. Sa ginawa niya, napasuray ito, mukhang napalakas pa ata ang sapak niya, kaya nagtagis ang bagang ng tukmol. Maliban doon, halatang nagulat din ito. "Ganti ko yan sa'yo, kanina ka pa eh." Pagkatapos niya itong sapakin, nagawa pa itong murahin ni Aryan. Nanlisik naman ang mata nito na biglang lumapit sa kanya para gantihan siya pero sinigawan ito ni Black. "Tama na yan. Boss, sinuntok ako eh, ang lakas."
Pagpapaawa nito habang sapo ang pangang tinamaan ng suntok niya. Hindi ito pinansin ng lalaking binalingan siya. Matalim ang mga matang itinuon nito sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Matagal na kitang napapansin. Lagi mo akong sinusundan. Matiim na tanong nito sa pino at malalim na boses. Kay lamig na tila nagyayelo. Matagal niya itong tinitigan mula sa matapang nitong matang nakatitig sa kanya at matangos nitong ilong, sa perpektong labi pababa sa matitipuno nitong braso, sa magandang kurba ng katawan. Hindi nakakapagtakang nabihag nito ang puso ng kanyang ate dahil makalaglag panty ang itsura ng lalaki. Siguro kung hindi siya namumuhi rito, kanina pa lumambot ang tuhod niya sa harapan nito. Gusto kita. Pag-aamin niya matapos pag-aralan ng husto ang mukha nito. Nahalata pala talaga ng lalaking minamanmanan niya ito. Malay ba niyang matalas pala ang pakiramdam ng ugok? Ang pag-amin niya ay para sa kanyang plan B. Mahihirapan nga naman siyang patayin ito ng basta-basta, kaya kailangan niyang pasukin ang mundo nito kahit alam niyang medyo delikado. Mahihirapan din siyang patayin ng lalaki dahil alam niyang makapangyarihan ito at pwede siyang patayin ng walang kalaban-laban sa mga sandaling yun kapag malaman ng lalaki ang kanyang agenda. At dahil sa naisip, malaya siyang makakalapit dito na hindi siya pag-iisipan ng masama. Sa tinura niya, napangiti ito at nawala ang bagsik mula sa mga mata. Bakit? Tanong ng lalaki sa kanya na sinulyapan ng tauhan at inutusang hintayin sila sa kotse. Sumunod naman kaagad ang lalaking sumapak sa kanya na pinangalanan nitong Renan. Nginisihan pa siya ng huli bago tumalikod. Nakakainsultong ngisi. Hindi siya umimik pero pinukol niya ito ng masamang tingin bago muling binalingan ng gwapong lalaki sa kanyang harapan. Anong bakit? Imposible ba yun sa isang lalaking katulad mo? Hindi ka pa ba sanay na maraming naghahabol sa taglay mong kagwapuhan? Pamumuri niya pa rito at nagbitaw ng isang ngiti pero hindi kumbinsido at masama siya nitong tinignan. Alam kong gwapo ko. Dinig ni Arya na saad nito. Ang kapal ng muka. Bulong naman niya. May sinabi ka? Tanong ni Black. Sa totoo lang, naaaliw siya sa babae. Sino bang mag-aakalang may isang katulad nitong aamin ng damdamin sa harap niya? Isang napakagandang babae at hindi man lang niya kilala. Puno ng curiosity siyang napatitig sa babae. Patulan niya kaya? Wala namang mawawala dahil lalaki siya. Kawawa naman kasi mukhang dead na dead sa kanya. Sayang din naman, tamang-tama. Wala siyang girlfriend, mahirap ang single. Well, hindi naman talaga uso sa kanyang bokabularyo ang mag-girlfriend. Lahat ng babaeng lumalapit sa kanya, katawan niya lang ang habol ng mga ito. At baka nga ang babaeng ito, nabibilang sa mga babaeng gusto lamang siyang tikman. Okay, gusto mo ako diba? Halika, sumama ka sa akin. Ngumiti si Black at hinawakan ng babae sa kamay nito na agad namang umiwas. Teka, wag mo ko nga hawakan. Sandali, saan mo ba ako dadalhin? Bigla ay naalarma tuloy si Aryan nang hilahin na siya nito palabas ng gusaling iyon. Tipong naniniwala ito sa kanyang sinabi. Bakit parang natatakot ka ata sa akin? Don't worry, hindi ako nanunuklaw. Ngumisi pa ito, halatang halata ang pagiging playboy. Kung gusto mo ko, patunayan mo yan makipag-date ka sa akin. Ang sabi pa ng lalaki. Date? Muntik na siyang mahirinan. Bakit ang bilis naman ata? Oh no, mukhang mapapasubo na ata siya. Pero kung sa bagay, ngayong naniwala ito sa kanya, tuluyan na siyang nakapasok sa buhay ni Black. Madali na para sa kanya ang maghiganti. Hindi alam ni Aryan kung saan siya dadalhin ng lalaki matapos siyang isakay sa kotse. Saan mo ba ako dadalhin? Kailangan kong balikan ang kotse ko. Kasabay ng paghila niya sa kanyang palad na hawak nito ay tanong niya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kotse mo. Magde-date lang naman tayo, tapos pwede ka nang umuwi. Ihahatid na rin kita sa inyo para alam ko ang address mo. Tugon ng lalaking may naglalarong ngiti sa mga labi. Date agad? Bulalas ni Aryan. Napaka-easy to get naman ng lalaking ito. Palibhasa kasi ay playboy. Ang sarap nitong itali at paliguan ng langgam. Yes, a date. Dapat nga matuwa ka pa dahil ito naman ang gusto mo. Ang mapansin ko. So this is it. Pinapansin na kita. Hindi na sayang ang araw mo sa pagsunod-sunod sa akin.
Nagmamayabang na tugon ng lalaki na lalong ikinainis ni Aryan. Parang baliwala lang kasi sa lalaki na may nagpatiwakal dahil lamang dito. Hindi na siya muling umimik habang nagbabiyahe at nag-iisip na mga dapat niyang gawing hakbang. Kalaunan, huminto ang sasakyan nito sa tapat ng isang kulay kremang gate. Halika. Pagkababa nito sa kabilang bahagi ng kotse, pinagbuksan siya ng pintuan sa kanyang tapat. Bakit sa bahay mo? Di ba kapag nagde-date sa isang mamahaling restaurant dapat? Kampante niyang tanong at nagpalinga-linga sa paligid. Nasa isang subdivision sila, malalayo ang agwat ng kabahayan at may matataas na pader. Mas maganda sa place ko, walang istorbo. Narinig niyang saad ng lalaki. Nang lingunin niya ito, nakangisi ito at may naisip parating sa kanya. Iniisip ba nitong titihaya kaagad siya sa harapan ng lalaking ito? Ang kapal ng muka? Habang papasok sila sa loob na inalalayan nito at hawak ang kanyang kamay, naisip niyang maganda kung makakapasok siya sa bahay nito para makakuha ng kahit na anong bagay na naiwan ng kanyang ate Amber sa lugar na to. May pagka-gentle dog din pala ang talipandas na ito. Akala mo hindi kriminal. Naibulong ng isip ni Aryan nang alalayan siyang umupo sa isang sofa habang pasimple niya itong sinusulyapan. Ang sarap nitong pilipitin sa leeg at ibaon sa lupa. Pagkatapos magpakamatay ng kanyang kapatid dahil sa lalaking ito para sa kanya. Kriminal ang lalaking kasama niya ngayon at lihim na kinamumuhian. Hindi siya madadala sa pakyut nito na gawain naman yata ng lalaki. Nag-iisip na siya ng panibagong plano habang iginagala ang paningin sa loob ng bahay ng lalaking tiwalang-tiwala sa sinabi niyang gusto ito. Sino nga bang mag-aakalang makakapasok siya sa mundo ng lalaking ito sa araw ding yun? Thank you. Ikaw lang ba mag-isa dito? Tanong niya na nilapitan ng mga nakahilerang CD sa katabi ng sound equipment ng lalaki. May mga hinahanap ang kanyang mga mata. Ako lang mag-isa. Sariling bahay ko to. Pwede nating gawin lahat. Tugon nito habang hinuhubad ang suot na coat. Good. Tugon naman niya. Tinitignan isa-isa ang mga nakadisplay doon sa shelf. Mahilig ka pala sa music? Sabi pa niya sa lalaki at ngumiting lumingon dito. Kapag mag-isa lang ako, yes. Relax ako sa music. Tulad niya, ngumiti din ito. Parehas pala tayo. Mahilig din kasi ako sa music. Pagsisinungaling niya dahil mas gusto pa niyang humawak ng baril. Really? Magkakasundo pala tayo. Masayang saad ng lalaki at siya'y nilapitan. I'm Black Castillo. Sabay inilahad ng isang palad sa kanya na agad niya namang inabot na may mapang-akit ng ngiti sa labi. I'm Aryan. Nice to meet you, Black. Ngiti niya rin sa lalaki. Yes, may plansi na siya ngayon. Aakitin niya ito at paiibigin at iiwan. Ganon kadali niyang maipaghihigante ang pagkamatay ng kanyang ate Amber. Mas makakalapit na siya ngayon sa lalaki kapag naging close sila at madaling maisasagawa ang kanyang plano. Sinadya niya ring ipakita sa lalaki na palagay siya sa lugar nito, na komportable siyang kasama si Black, na totoong-totoo ang kanyang pag-arte na gusto ang lalaki. Ilang sandali pa ay nagsalang ito ng CD, kaya pumailan lang ang malamyos na tugtugin sa loob ng bahay. Dito ka lang ha, magre-ready lang ako ng pagkain natin. Papaalam ng binata sa kanya na nag-iwan pa ng matamis na ngiti. Tinugon niya naman iyon ng mas matamis na ngiti at mapang-akit. Pagtalikod ng lalaki, nagsimula na siyang maghalungkat sa mga gamit ni Black, mga gamit na magpapatunay na nagkaroon nga ito ng ugnayan sa kapatid niya. Daig pa niya ang magnanakaw na mabilis niya hinalungkat ng mga gamit ng lalaki sa loob ng kwarto. Yes, pumasok siya rito nang walang paalam dahil bukas naman iyon. Hindi pa siya nakontento na nagbukas ng wardrobe nito at tumambad sa kanya ang mamahaling damit ng lalaki na maayos na nakahanger. Naka-organize maging ang necktie na ginagamit ng lalaki. Nang walang makita, lumipat siya sa mga drawer. Baril at mga bala ang una niyang nakita. Hindi naman maikakailang may baril ito tulad niya. Hindi man niya kilala si Black, alam niyang may mga illegal itong negosyo at pumapatay ito ng tao. Nang sa pangalawang drawer, may nakita siyang maliit na kahon. Tila hindi pa iyon nabubuksan dahil nakatali pa iyon ng ribbon. Dala ng kuryosidad,
Kinuha niya ang maliit na kahon at isinuksok sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Hindi mahahalata ni Black na kinuha niya iyon. Nang sa muli siyang nagbukas ng iba pang drawer, nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Black. Dahil dito, tuwid siyang napatayo at nilingon itong nakangiti para hindi mahalata ang kababalaghang ginagawa niya. "Anong ginagawa mo sa kwarto ko?" Seryoso ito nang malingunan niya. "Wala lang. Curious lang kasi ako sa iyo, Black. Gusto kong malaman kung anong hilig mong gawin at kung anong gusto mo sa isang babae." Pakending siyang lumapit sa lalaki at pasimpleng hinaplos ang kabilang pisngi nito bago lumabas ng kwarto. Wala siyang nakita, ni walang bakas na nakarating ang ate niya sa lugar na yon, ni walang nakadisplay na larawan sa loob ng kwarto nito, kahit na kay Black ay niwala kahit isang miyembro ng pamilya. Maaaring may iba pang bahay ang lalaki kung saan ito madalas dalhin ng kanyang kapatid. Iniisip niya rin kung saan ito dinidate ang kanyang ate noon, kung nagkasama ba ang mga ito sa ibabaw ng kama, kung makailang beses nitong ginalaw ang kanyang ate Amber. Nakita niyang napalunok si Black sa ginawa niya nang dumaan siya sa harap nito at ang kakaibang tingin sa kanya ng lalaki. Sinundan siya ng lalaki hanggang sa sala na hindi inaalis ang paningin sa kanya. "Simple lang naman ang gusto ko sa isang babae, Aryan." Biglang seryoso na nakatingin ito sa kanya. "Parang tulad mo, maganda at mabait." Dagdag pa ng lalaki. Napangiti si Aryan. "Tama iyon, isipin mong mabait ako." Bulong ng utak niya, tsaka kinuha ang kanyang bag dahil tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ninong. "I need to go, Black. May importanteng tawag ako. Pwede ba tayong magkita bukas?" Lumapit siya at ikinawit ang isang braso sa leeg ng lalaki bago idinikit ang labi sa pisngi nito. Nagulat naman si Black sa ginawa ng dalaga sa kanya dahil hindi niya inaasahan na gagawin nito ang bagay na iyon. Tuloy nag-init bigla ang katawan niya nang dumampi ang malambot nitong labi sa kanyang pisngi at masamiyo ang bango nito. Hindi niya maiwasang mapalunok nang umigting pa ang pagkalalaki niya. Bakit ang bilis naman yatang mag-react ng dugo niya sa babaeng hindi pa lubusang kakilala? "Aryan, wait!" Pigil niya sa babae nang akmang ito'y tatalikod. Hindi naman siya papayag na mabitin. Ang kaso, hindi na siya pinakinggan pa ng dalaga na agad lumabas sa kanyang unit. Naiwan na lang siyang napapangiti na sinusundan ito ng tingin. Nagsimula siyang magka-interes sa babae. Sinundan pa niya ito hanggang sa labas, na balak sanang ihatid kung saan ito pupunta. Subalit natanong niyang mabilis itong nakasakay ng taxi. "Yes, Ninong?" Sa taxi na sinagot ni Aryan ang tawag ng kanyang ama-amahan. "Nabalitaan kong may kumidnap sa'yo. Are you okay, Aryan?" Nag-aalala ang kanyang ninong sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag nito. Kahit nasa ibang bansa ang kanyang ninong, ay may mga alipores ito sa paligid na nagbabantay sa kanya. Aware na rin ito sa nangyari sa kapatid niya. "Okay lang ako, Ninong." Tipid niyang tugon. "Kung sigurado kang okay ka, nasan ka ngayon? Ipasusundo kita." Nag-aalala pa rin ang boses ng ninong. "No need po, pauwi na rin naman po ko eh." Dali-dali niyang sagot. Dinig niyang napabuntong hininga ito. "Bilisan mo at may pag-uusapan tayo." Pagkasabi nun ay pinatay na nito ang linya. Saglit siyang napatanga. Ibig sabihin nakauwi na ang kanyang ninong. Kaya naman pala. Pero sa halip na dumiretso pag-uwi ay tumuloy siya sa libingan ng kanyang kapatid. Sigurado naman siyang pagsasabihan lamang siya ng kanyang ninong dahil alam nito ang tungkol sa kanyang paghiganti. Isa yun sa mga rason kung bakit niya pinaghahandaan ang araw na ito at walang makakapigil sa kanya. Habang papalapit sa puntod ng kanyang kapatid, tanaw ni Arya ng isang fresh na bulaklak na nakapatong sa ibabaw ng puntod nito. Halos kalalagay lamang nun dahil hindi pa nangangalahati ang sinindihang kandila. Inilibot ni Arya ng paningin sa paligid upang alamin kung saan ito galing, pero wala siyang ni isa mang nakitang taong naglagay nito nun. Nagtataka siyang sinipat ang bulaklak. Baka isa sa mga kaibigan ng kanyang ate ang nagdala nun, kaya isinawalang bahala na lamang niya. Matapos magsindi ng kandila, umupo siya sa tabi ng lapida nito. Dama na naman niya ang pangungulila kahit nakahapon nandito siya. Hindi sapat na dalawin niya ito araw-araw. Iba pa rin yung nakakausap niya. Umupo siya sa tapat nun
at tumunghay sa pangalan ng kanyang ate. Nagkaharap na kami ng lalaking first love mo, ate. Alam mo bang napaka-playboy niya? Malapit na kitang maipaghiganti, ate. Kausap niya sa kapatid. Yun ang first impression niya sa lalaking una nitong minahal. At habang sinasabi iyon, bumalik bigla sa alaala niya ang masaya nilang nakaraan ng kapatid niya. Excited pa nga ito noon habang sinasabi sa kanya na na-in-love na ang kanyang ate sa isang kastilyo. Sa unang pagkakataon, na-in-love ito sa isang lalaki. Tuwang-tuwa naman siya at excited na nga siyang makilala ang sinasabi nitong nobyo. Ngunit paglipas lamang ng 3 buwan, naging malungkot ang kanyang ate. Madalas nakikita niya itong umiiyak. At sabi, may ibang babae ang nobyo nito. Simula noon, madalas na itong maglasing at ang ikinagimbal niya ay ang paglalaslas nito ng pulso at nadatnan na lang niyang walang buhay sa sarili nitong kwarto. Sobrang sakit para sa kanya ang bagay na iyon. Actually, sinikap niyang makalimutan pero 3 taon, hirap na hirap siyang mag-move on. Nagigising siyang umiiyak sa tuwing ito'y napapaginipan. Isang araw, naghalungkat siya ng mga gamit ng kapatid. Nakita niya sa cellphone ng kanyang ate ang itsura ng nobyo. Simula noon, nagmanman na siya sa pamilyang Castillo. Natuklasan niyang Black pala ang pangalan ng lalaking minahal ng kanyang ate Amber na hindi man lang naipakilala sa kanya dahil bago pa mangyari yun, niloko na ang kapatid niya. At napatunayan niyang playboy ito dahil sa araw-araw na pagsunod niya kay Black ay halos iba-ibang babae ang kasama ng lalaki. Doon niya naisipang maghiganti sa matinding galit niya sa lalaki at sa matinding kalungkutan at pangungulila sa kapatid niya. Alam kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko dahil mabuti kang tao. Mas pinili mong iwan ako kaysa ipaglaban siya. Muli ay saad ni Aryan. Naikuyom niya ang kanyang kamao habang iniisip na gustong durugin ng lalaki. Pero sa kabilang bahagi ng utak niya, hindi niya magagawa iyon kaya gusto niya na lamang ding itong masaktan. Ilang sandali pa siyang nanatili sa lugar na iyon bago umuwi ng bahay. Sa tarangkahan pa lang, naroon na ang kanyang ninong at matiim na tumingin sa kanya. Darating ko lang, Aryan. Ito agad ang sumalubong sa akin. Wasak ang bintana ng kotse mo. Hinawakan siya nito sa baba at sinipat ng maigi ang pasa niyang tinamo mula sa lalaking may bigote. At iyang pasang yan, padaskol nitong binitiwan ng mukha niya. May nakaaway akong traffic enforcer. Siyempre nagsisinungaling siya. Anong violation mo? Hindi naniniwala nitong tanong. Nagkamot siya sa ulo. Reckless driving po. Nakatango niyang sagot. Hindi siya makatingin dahil sa kanyang kasinungalingan. Parang ama niya na ito kaya kung pagsalitaan siya, daig pa ang isang anak. Kung ganun tatanggalan kita ng sasakyan, mag-commute ka. Galit nitong wika kaya napaangat ang mukha niya para magreklamo. Ninong naman. At nagdala ka pa ng baril? Muli ay napatango siya na hindi makasagot. Mukhang grounded siya nito. Paano na ang plano niya? Kailangan niyang humingi ng tawad. Sorry Ninong, hindi na po ito mauulit. Ako na rin ang bahalang magpaayos ng sasakyan. Lalakarin ko na ngayon. Ako na ang bahala doon. At ikaw, pumasok ka sa kwarto. 1 linggong hindi ka makakalabas ng bahay. Naiintindihan mo? Mainit ang ulo nitong Saad. Napanguso siya. Sinasabi na nga ba niya? Ninong! Habol niya sa lalaki pero mabilis itong nakaakyat ng hagdan at naiinis niyang sinundan ito ng tingin. Paano siyang makikipagkita ngayon kay Black kung grounded siya ng 1 week? Padabog siyang umakyat ng hagdan at tinungo ang kanyang kwarto. Dumating ka na pala. Kamusta ka na bro? Salubong kay Black ng isa sa triplets niyang kapatid. Si Redon yun. Ang isa pang kapatid naman ay may asawa na at masaya nang naninirahan sa probinsya. Kasama ang pamilya nito at may sarili ng negosyo, si Violet. Samantalang ang kapatid namang si Redon, masaya na sa buhay nitong easy-go-lucky. Nakabalik ka na? Tanong niyang hindi natutuwang makita ito. Sa totoo lang kasi, mas gusto na lang niyang itong manatili sa state kasama ang magulang nila dahil wala naman itong magandang ginawa dito. Bagkus, siya pa ang tagalinis ng mga kalat nito. Ilang mga babae na rin ang sumampal sa kanya dahil sa pinaggagawa nitong kalokohan
At nitong huli bago ito lumipad patungong estate, 3 taon na ang nakalilipas, nabalitaan niyang may babaeng nagpakamatay dahil dito. At pagkalipas lamang ng 2 buwan, nagbalik na naman ito sa Pinas. Nang magsawa ay bumalik muli sa state na inakala niyang doon na ito mananatili. Pero heto na, sa harapan niya na naman. Tiyak niyang gagawa na naman ng kalokohan ng kapatid. At aaminin niya sa sariling hindi siya masayang makita itong muli dahil para sa kanya, gulo lamang ang hatid ni Redon. Tinalikuran niya lang ito't nagtuloy sa kanyang kwarto. Ayaw niyang makipag-usap sa lalaki. Buong 1 linggong nagmukmuk si Aryan sa loob ng bahay dahil nga grounded siya, tiniis niya yun habang nagpapakabait sa kanyang ninong. Katunayan sa hapong yun ay siya ang nagpresentang magluto para sa kanilang hapunan. At malambing siyang sumalubong sa kinilalang ama pagdating nito. Kumuha ng tsinelas, hinilot ang likod ng lalaki at niyakap ang kanyang ninong. Napapatingin naman ito sa kanya. Alam ko na ang ibig sabihin nito, Aryan. Tila nahulaan naman ng lalaki ang pakay niya kaya siya nagbabait-baitan. Ninong, di ba 1 week na? Baka naman napaayos nyo na ang sasakyan ko. Ang tamis ng kanyang ngiti. Bakit? Sa palagay mo ba papayagan kitang umalis at gumamit ng sasakyan? Aryan, hindi ko alam kung bakit kailan malaki ka na tsaka ako nag-aalala sa iyo ng husto. Sermon nito. Pansin niya rin yun kung kailan nga siya nag-edad ng 22 tsaka pa siya nag-grounded. Anong akala nito sa kanya? 16 pa lang? Napasimangot tuloy si Aryan at umalis sa likuran nito. Bigla siyang tinamad hilutin ng balikat ng ama-amahan. Para bang hindi pa sapat rito ang 1 linggong ikinulong siya sa loob. Aba, halos mabaliw na siya kakaikot sa buong bahay. Paulit-ulit na rin niyang inisip ang gagawin kapag natapos ang parusa nitong yun. At hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para sa wala. Matanda na ako, Aryan, at nabibilang na lang ang araw ko dito sa ibabaw ng mundo. Paano pag nawala na ako? Sino ang mangangaral sa'yo? Ang mag-aalaga sa'yo? Bukas ay dadalhin kita sa opisina. Kailangan mong magtrabaho at matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Pagod nitong Saad at naiiling na tumayo at siya iniwan. Dinig niya ang mabibigat nitong yabag habang paakit ng hagdan. Naiwan siyang problemadong sinusundan ito ng tingin. Okay, fine. E di magtrabaho. Tama naman kasi ang ninong niya. Mahabang panahon na siyang pinagtiyagaan kaya oras na rin para tumanaw siya ng utang na loob rito. Pero hindi niya makakalimutan ang paghihiganti kay Black. Gagawin niya ang nais niya kahit nasa ilalim ng kapangyarihan nito ang kanyang ninong. Kinabukasan ay sumama siya rito. Nagtraining siya bilang isang empleyada. Ang mahirap lang dahil inaalila siya ng mga matatagal ng empleyado sa loob ng kumpanya ng kanyang ninong. Nang magretiro kasi ito sa pagiging isang tagapagtanggol ng bayan, naisip nitong magpatayo ng sariling negosyo. Ang inaasahan nitong magpapatuloy sana nito ay sila ng kanyang ate Amber. Subalit pakiramdam niya nang mawala ang kapatid niya, nawalan na rin siya ng ganang mabuhay. Alam kong ayaw mo sa bahay kaya dito na lang ako nakipagkita sa'yo. Kumusta ka na, Aryan? Nakangiti si Black nang lumapit sa kanya upang alalayan siyang umupo. Ito kasi ang pumili ng lugar kung saan sila mag-uusap. Hapon iyon at kagagaling niya lang sa trabaho. Pinalipas muna niya ang init ng ulo ng kanyang ninong bago tumakas upang makipagkita sa lalaki. Umiti siya bilang tugon. Okay lang naman sa kanya kahit saan sila magkita. Wala naman iyong halaga sa kanya. Iisa lang ang pakay niya. Makuha ng husto ang loob ng lalaki. Nasa isang mamahaling restaurant sila ngayon at very romantic ang kanilang segments. Hindi na rin siya magtataka kung bakit hindi halos maikurap ni Black ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya dahil sa seductive niyang suot ngayon. Sinadya niya iyon para akitin ng lalaki. Pati nga ang waiter ay nakaluwa ang 2 mga mata sa kanya. Maiksi ang kanyang suot, labas ang cleavage. Nagulat na lang si Arya nang matapos nitong alalayang umupo. Ipinatong nito sa suot niya ang hinubad nitong coat. Masyadong malamig dito. Hindi ka dapat nagsusuot ng maigsi. Isa pa ayaw kung pinagtitinginan ka ng iba, Aryan. Concerned nitong Saad sa kanya. Kunwari ay tinignan niya ang sarili. Nakasuot nga siya ng maigsi pero carry naman. Wala siyang peklat at hindi naman maitim ang kanyang singit. Walang masama sa suot ko pero salamat Black. Nga pala bakit ka nandito?
Makahulugan niyang tanong. Hinayaan na lang niya ang coat nitong nakapatong sa kanyang mga hita. Napakurap naman ito sa tanong niya. Dahil tinawagan mo ko. Alanganing tugon ng lalaki. Alam ko, pero pwede kang tumanggi kung ayaw mo. Ganun ka ba klaseng lalaki, isang tawag lang sa'yo, pupunta ka na kaagad? Nananadya niyang saad. Napangiti naman si Black sa talas ng dila ni Aryan. Actually, sa halos 2 linggong hindi ito nagparamdam matapos sabihin sa kanyang magkita sila, ay nabaghan siya. Inaantay niya talaga itong magparamdam sa kanya. Tumikhim muna si Black bago ito sumagot. Kung iniisip mong kaladkarin ako lalaki, nagkakamali ka. Siguro kasi masyado ka lang maganda para sa paningin ko. Nilangkapan niya ng pagbibiro ang kanyang boses. Ang sabihin mo, mapaglaro kayong mga lalaki. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ng mga babae. Gustong-gusto niyong tinitingala kayong lahat. Tama ako, di ba? Pamimersonal ni Aryan. Uminit kasi ang ulo niya sa pagiging presko nito. Hindi niya maiwasang hindi maalala ang kapatid niya. Dama niya ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata at kulang na lang malaglag ang kanyang luha. Pero kinalma niya ang sarili dahil walang magandang maidudulot kung magpapadala siya sa damdamin dahil sa pagkawala ng kanyang ate. Nakita niyang saglit na tigilan si Black habang nakatingin sa kanya. Kaya nga ako nandito kasi iniisip ko yung damdamin mo. Ano bang sinasabi mo? Isa pa, palagay ko, mahal na rin kita ata, Aryan. Inisip ni Black ang feelings niya ang tinutukoy niya kanina. Tuloy ay napatitig siya sa lalaki nang magtapat ito. Success, nakuha niya ang loob ng lalaki. Naniwala ito sa kanyang sinabing mahal niya ito. Ako? Mahal mo? Kunway nagulat siya at tumingin kay Black. Ilang sandali muna itong nakipagtitigan sa kanya bago muling nagsalita. Kumain muna tayo, Aryan. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dito. Nakangiti nitong saad sa kanya. Pinilit niya ring umiti habang tumango na lang. Black, humanda ka ngayon, nakuha ko na ang puso mo. Matitikman mo kung paano ko maghigante. Bulong niya habang unti-unti itong tinitignan ng matalim. Katapos nilang kumain ni Black, ay inaya muna siya nitong maglakad-lakad sa kalapit na park sa kinainan nilang restaurant. Naramdaman niya ring hinawakan ito ang isa niyang palad. Napalingon siya sa gawin ng lalaki bago niya sinulyapan ang magkadaop nilang kamay. Hindi niya kasi binawi yun. Nilingon din siya ng lalaki kaya nagtagpo ang kanilang titig. Gusto kitang formal na ligawan, Aryan. Hindi dito sa park, kundi sa bahay niyo mismo. I want to meet your parents. Narinig niyang saad ng lalaki sa seryosong boses. Wala akong pamilya, bukod sa ninong ko. Ulila na akong lubos. May kirot sa dibdib niya ang binitiwang salita. Lahat kasi ng pamilya niya'y wala na. Pati ang ate niya na nag-iisa na lang niyang pamilya, iniwan na rin siya. Nahinto ito sa paghakbang at siya'y tinitigan. I'm sorry. Okay lang, tanggap ko na. Tsaka nandyan naman si Ninong, mahal niya ako. Siya na nga yung tumayong magulang ko since nawala na sila. Okay lang ba na ma-meet ko ang ninong mo? Nagpatuloy na sila sa paglalakad at mas humigpit pa ang pagkakahawak nito sa kanyang palad na tila ba sinasabing hindi na siya mag-iisa simula ng araw na iyon. Ikaw ang bahala, tugon naman niya. Nang maghiwalay sila sa gabing iyon, ay tanging ibinigay na lang ni Aryan na address sa lalaki ay ang bahay ng kanyang ninong. Ayaw niyang malaman itong may ugnayan sila ng kanyang ate Amber at baka masira ang kanyang plano. Sinabi niyang istrikto ang kanyang ninong at palaging busy at madalas wala sa bahay kaya baka hindi rin ito ma-meet yun. Ang sabi lang ni Black na marami namang pagkakataon para ma-meet nito ang kinilala niyang ama. At dahil pumapasok siya sa trabaho, pwede lamang itong pumunta ng gabi sa bahay pero isasakto niya lang na wala ang kanyang ninong. Still awake? Chat ni Black ng gabing yun. Nagpalitan na kasi silang dalawa ng social media account. Nakikita niyang seryoso ang lalaki nang sabihin nitong mahal siya. Para sa kanya, nasa unang stage na siya ng tagumpay. Yup, reply niya at wala pang seconds ay tumatawag na ang lalaki sa kanya through video call. Nagdalawang isip pa siyang sagutin yun pero sa huli, pinindot niya ang pulang button. Hi, bungad sa kanya ng gwapong mukha nitong may malapad na ngiti. Kanina lang tayo naghiwalay. Huwag mong sabihin miss mo na agad ako. Biro niya rito.
Hindi kasi ako makatulog, Aryan. Iniisip kita. Kung wala kang gagawin bukas, pwede ba tayong magkita? No problem. After office hour ko ha? Nagdidiwang niyang tugon. Nagpaalam pa ito kung pwede siyang puntahan sa office, kaya pumayag na rin siya. Thank you, Aryan. Susunduin kita sa office mo bukas, okay? Kakaibang kislap ang nakita niya sa mga mata ng lalaki habang sinasabi iyon. Okay, Black. Hihintayin kita. Tugon niya at nakipagpalitan ng ngiti sa lalaki. Thank you. Magpahinga ka na, may pasok ka pa bukas. I love you, Aryan. Malambing nitong saad at may nababasa siyang sensiridad sa mga mata nito. Parang may kabang bumundol sa dibdib niya nang sabihin nito ang katagang yun. Saglit siyang tulalang nakatitig lamang sa kausap. I love you too, Black. Nang huli, sinagot niya ang sinabi ng lalaki. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi nito. Napakagaling ni Black magkunwaring mahal siya. Pati ata ang mga mata nito'y kumislap sa kaligayahan. Ganun na ganun ito marahil pinaikot ang kapatid niya noon. Pinaibig at iniwan. Muling naghari ang galit sa puso niya hanggang sa nagpaalam na siya sa kausap. Basta natagpuan na lang niya ang sarili sa kwarto ng kapatid pagkatapos nilang magkausap ni Black. Tahimik na tahimik at tanging paghikbi niya lang ang kanyang naririnig sa apat na sulok ng silid. Naaalala na naman kasi niya ang mapait na sinapit ng kapatid niya. Kumuha siya ng matalas na gunting at habang umiiyak, pinagsasasaksak niya ang larawan ni Black na idinikit niya sa dingding ng kwarto ng kanyang ate. Habang sa isip niya'y duguan ng lalakit naghihingalo, humihingal pa siya ng huminto sa ginagawa at pasalampak na umupo sa sahig habang patuloy sa pag-iyak. Hindi na nga namalayan ng dalaga na doon na ito nakatulog sa kwarto ng kapatid niya. Kinabukasan, nadatnang niyang nag-iinsayo ng martial art ang kanyang ninong sa malawak na bakuran. Tahimik siyang nanonood sa bawat galaw nito na tila may totoong kalaban. Malakas ang bawat suntok at lumilipad na sipa. Mga teknik na itinuro din naman ito sa kanya. Aliw na aliw siya habang pawisan naman ang ninong niya sa mabibilis na galaw. At ini-imagine niyang bawat malalakas nitong sipa ay sa pool si Black. Ganun katindi ang kanyang nararamdamang galit para sa lalaki. Ilang segundo ang lumipas, huminto ito at nalingunan siya. Nangahamon na mga matang itinaas ang isang kamay at pinagalaw ang isang daliri na sinasabing lumapit siya rito. Alam niya na ang ibig sabihin ng ninong. Hinahamon siya nitong mag-insayo. Kaya walang pasabing sinalubong niya kaagad ng galit na sipa at suntok ang ninong. Subalit mas mabilis ang kilos na sinalo nito yun at ginantihan siya ng malalakas na suntok at sipa. Buong puwersa niyang sinalagang bawat suntok nito na tumatama sa ere. Di hamak na mas magaling ito sa kanya sa martial arts at kahit na may edad na, napakalakas pa rin. Focus, Aryan. Napasigaw siya nang tamaan ito sa panga at makaramdam ng hilo. Kaya uminit ang kanyang ulo. Napikon si Aryan at gigil na gigil itong sinugod. Sinuro niya ng lumilipad na sipa ang kanyang ninong at nagmistula siyang sirko sa bawat galaw niya. Nawala siya sa kanyang sarili at inisip niyang si Black ang nasa harapan niya. Pinagsabay niya ang dalawang paa para lang makatama sa ninong pero hindi siya nagtagumpay. Mas mabilis pa rin ito sa kanya at kahit anong gawin niya, malakas ito at hindi niya kayang patumbahin hanggang sa siya ay napagod. Tinawanan lamang siya nito nang makitang napasalampak ng upo sa damuhan at tila hingal na hingal. Galit siyang napasigaw. Mali kasi ang moves mo, anak. Once na nakipaglaban ka na may galit dyan sa puso mo, kailanman hindi ka mananalo. You know what? Kung gusto mong matalo ang kalaban mo, dapat pinag-iisipan mo mabuti ang bawat galaw mo. Hindi yung sugod ka lang ng sugod. Makahulugan itong saad sa seryosong boses. Totoong wala siya sa focus habang inaatake ito. Puno ng galit ang puso niya dahil iniisip niyang si Black ang kalaban. Pikon pa rin siyang tumayo tsaka iniwan ng kanyang ninong na tila ba hindi man lang napagod. Tama ito, hindi siya magtatagumpay kung puro galit ang paiiralin niya sa kanyang puso. Kailangan niyang mag-isip sa mga susunod niyang hakbang para sa kanyang paghihiganti. Hindi na pinatagal pa ni Arya ng pagsagot kay Black. Para mas mapadali nga naman ang kanyang plano. Kaya nga tuwang-tuwa ang lalaki matapos nilang maging opisyal na magkasintahan. This is our first day together bilang magkasintahan.
Masayang saad ng nobyo. Nasa bahay sila ngayon ng lalaki at ipinagluluto siya ng dinner. Ipinagmalaki pa ng nobyo ang tuna pasta recipe na pinaghandaan daw nito sa gabing yun. Bilib din naman siya kay Black as boyfriend. Mabait, gentleman, sweet. Isang bagay na marahil kung bakit sobrang minahal ito ng kanyang ate Amber. Pero alam niyang sa una lamang yun, kapag nakuha na siya nito, tiyak iiwan siya ng lalaki para maghanap ulit ng mabibiktima. Ganoon na ganoon ang ginawa nito sa kapatid niya. Pinanood niya lang ang nobyo sa pagluluto hanggang sa ma-serve nito iyon sa isang mesa. Pagkatapos ay masaya nilang pinagsaluhan ng masarap na pasta. Nang matapos silang kumain, nagsalin ito ng wine sa tig-isang kupita. Cheers! Mahinang usal ni Black habang inaangat ang kupita. Cheers! Nakangitiring tugon ni Aryan sa lalaki. Tsaka nila sabay na ininom ang alak. Tumayo ito at nagsalang ng CD pagkatapos inalalayan siya nitong tumayo upang isayaw. Sobrang saya ko ngayon, Aryan. Honestly, this is the very first time na naging ganito ako kasaya. Sana hindi na matapos ang moment na to. Madamdaming saad nito sa kanya habang mahigpit siyang yakap. Malambing din siyang yumakap sa lalaki. Why do I have feelings na parang nagsisinungaling ka sa akin? Alam kong hindi lang naman ako ang naging girlfriend mo. Sabi niya at mas lalo pang idinikit ang katawan sa nobyo. Ngayon ay dama na niya ang init ng katawan nito habang isinasayaw siya at sinasabayan ng malamyos na tugtog. Okay, naamin ko. Hindi ikaw ang first girlfriend ko pero pangako, ikaw ang huli. Wika pa nito. Mumiti siya at tumitig sa mga mata ni Black. Ganyan din ba yung sinabi mo sa iba mo pang babae? That you've promised them that they would be your last? Pagpapaamin niya sa nobyo, pero ang totoo, gusto niya itong hulihin sa sarili nitong bibig. Well, I don't remember na nangako ko sa iba. Tugon ng lalaki. Sinungaling. Sigaw niya nang hindi mapigilan ng sariling emosyon. Naalala kasi niya ang kapatid na pinangakuan nito. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin dito, kaya natigilan si Black na tila gulat na gulat. Aryan, are you okay? May nasabi ba akong masama? Yakap sa kanya nito na nag-aalala. Dagling kinalma ng dalaga ang sarili. Nabigla lang siya, hindi rin niya sinasadya. I'm sorry, Black. Nagselos lang ako. Ayaw ko kasing malaman na may iba kang minahal bukod sa akin. I'm sorry. Palusot ng dalaga. Nauunawaan naman siya nito na parang kinalma siya ng nobyo. Niyakap at hinalikan sa noo. Halika sa room ko, baka pagod ka na. You may take a rest. Alalay ng lalaki sa kanya. No, I have to go. Bawi niya sa kamay na hawak ng lalaki. Pero nakainom ka. Ihahatid na lang kita kung gusto mo talagang umuwi na. Makulit na sabi ni Black sa kanya. Okay, I'll stay. Sabi na lang ni Aryan, ayaw niyang magpahatid sa lalaki. Naguguluhan man si Black sa nobya dahil sa pabago-bagong mood nito, inunawa na lang niya ang dalaga, bagkos inalalayan ito papasok ng kanyang kwarto. Sa sofa ako matutulog, then ikaw dito sa room ko. Pwede kang magpalipas ng gabi dito at bukas ka na lamang umuwi. Aniya sa dalaga habang inaalalayan nitong humiga sa kama. Gusto ko dito ka lang, Black. Kabig nito sa kanya na humaplos ang mainit nitong palad sa dibdib niya at idinikit ang labi sa kanyang pisngi. Napatingin siya sa nobya. Aryan, huwag mo akong akitin. Baka maubos ang pasensya ko at may paglagyan ka sa akin. Ngiti niyang may pagbabanta ang boses. Kanina pa siya nagtitimping halikan nito sa labi dahil nag-aalala siyang hindi niya mapigilan ang sarili. Pero ngiti lang ang isinagot ng nobya sa kanya. Ngiting nagpainit sa buong pakiramdam niya kaya mapangahas niya itong kinabig at nagpapaalam na tumitig sa mga mata nito. Nang wala siyang makitang pagtutol, tsaka niya inangkin ang mga labi ng dalaga at tuluyang inihiga sa ibabaw ng kama bago din naman ng labi ang buong katawan nito na malayang nagpaubaya ang kasintahan. Kinabukasan, nagising si Arya na masakit ang gitnang bahagi ng hita. Oo nga pala, inararo siya ni Black kagabi. Kung totoong mahal na siya ng lalaki, tiyak masasaktan ito paglayo niya dito ngayon. Hindi na siya magpapakita pa kay Black kahit kailan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Black na nakapulupot sa kanya.
Pero lalo pa iyong humigpit. Nang maramdamang nagising si Black sa kanyang tabi, nagkunwari siyang tulog. Muli ay lalo pa siyang niyakap ng nobyo at idinaga ng mabigat na hita sa kanya. Paano siya makakawala pa sa lalaki? Kaya minabuting ipikit na lang muli ang kanyang mga mata at hindi niya namalayang nakatulog siyang muli sa tabi ng lalaki. "Hi, beautiful lady." Nakangiting bati sa kanya ni Black nang magising siya ulit. Lumapit ito sa kanya at masuyo siyang niyakap pero umiwas siya at itinulak ito. Napabalikwas siya ng bangon dahil tanghali na iyon, may pasok pa siya. Bumangon siya upang matuklas ang wala pa siyang kahit na anong saplot. Hindi siya magkanda o gagang takpan ng mga nakaumbok sa harapan niya nang malingunan si Black na bahagyang nakangiti. "Anong tinitingin-tingin mo dyan? Can you just close your eyes?" Inis niyang saway sa lalaki sa kabila ng pag-iinit ng magkabila niyang pisngi. "Ignore me, wala ko nakita." Mapanukso nitong sabi sa kanya na kumuha ng kumot at ibinalot sa katawan niya tsaka binigyan siya ng damping halik sa pisngi. "Nag-prepare ako ng breakfast nating dalawa. Hihintayin kita sa labas, magbihis ka na." Sabi nito tsaka tumalikod at lumabas ng kwarto. Sinundan niya ito ng masamang tingin pero kalaunan hindi niya maiwasang mapangiti. Gusto niyang kiligin pero pinipigilan ang sarili. Nagmamadali na lamang siyang nagbihis at inayos sa mga gamit tsaka lumabas ng kwarto. Tuloy-tuloy sa pinto. "Aryan, mag-aalmusal pa tayo. Where do you think you're going?" Habol sa kanya ni Black. "Kailangan ko nang umuwi, may pasok pa ako. Sorry, late na ako. Magkita na lang tayo mamaya, okay?" "No problem, ihahatid kita." Salo nito sa kanya. Siya naman ay patuloy na tumanggi sa makulit niyang nobyo. "Okay, hindi kita pipilitin pero kumain muna tayo. Sayang naman yung hinanda ko para sa atin." Hindi siya nito hinayaan pang sumagot at pabuhat na siyang dinala nito patungo sa kusina. Natulala siya saglit kay Black habang nakatitig matapos siya nitong ilapag sa silya at ngayon kasalukuyan na siyang ipinaglalagay ng pagkain sa kanyang plato. May kakaiba siyang nakikita ngayon sa lalaki na hindi niya nakita noong una itong nakilala. Hindi niya mawari pero kung ano man iyon, hindi niya na kailangang alamin pa. Saglit niyang ipinilig ang ulo tsaka napilitang kumain para makauwi na at kailanman hindi na magpapakitang muli pa sa lalaki. Ito ang huling pagkakataong makakasama niya ito. Pag-uwi sa bahay ay agad nag-impake si Aryan. Gusto sana niyang magtungo sa state subalit alam niyang madali siyang masusundan ni Black. Ayaw niya rin ng masyadong malayo kaya pinili niyang sa isang probinsya magtago, yung isolated na lugar na akala mo wala nang mga mamamayan. "Aryan, aalis ka?" Nagulat si Ate Adelpha pagkakita sa malaki niyang bagahe. "Magbabakasyon lang manang, mga 1 buwan siguro." Ngiti niya sa maid. "Ngayong wala pa ang ninong mo pati ako mapapagalitan na naman sa ginagawa mo. Sana naman nagpapaalam ka, di ba?" Pero hindi niya ito pinakinggan at lumakad palabas ng gate at nagpara kaagad ng taxi. Hinabol pa siya ni Aling Adelpha at sinubukang pigilan pero wala na itong nagawa pa. Hindi na siya nagpapigil at tuluyang sumakay sa taxi at nagpahatid patungo sa terminal ng bus. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang kanyang ninong para magpaalam na magbabakasyon kaya nasermon na naman siya nito. Pero koonting drama niya lang, nadala naman niya ito kaagad. "May magagawa pa ba ako? Mag-iingat ka dyan anak ha. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka." "Yes po, ninong." Naluluha niyang saad. Hindi niya kasi alam kung gaano katagal siya sa bakasyon na sinasabi niya or saan nga ba siya pupunta at kung tama ba ang ginagawa niya. Nang maitabi ang kanyang cellphone, sumandal lamang siya sa headboard ng sasakyan at ipinikit ang mga mata. Hanggang sa siya ay nakaidlip. "Mga wala kayong silbi!" Galit na sigaw ni Black sa 3 niyang tauhan nang umuwing walang balita tungkol kay Aryan. 1 buwan nang hindi nagpapakita sa kanya ang babae ni hindi niya alam kung bakit. Walang paalam at hindi na makontak ang cellphone. Marahil ay nagpalit ito ng number. Araw-araw siyang naghihintay at naghahanap na halos ikabaliw niya. Ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa address na ibinigay nito pero tanging katulong lang ang humaharap sa kanya upang sabihing wala roon si Aryan at hindi alam kung saan nagpunta. "Sorry boss,
Sinikap naming hanapin si Aryan pero sadyang hindi namin mahanap. Nakatango at takot na sabi ng kanyang isang tauhan. Nagtagis ang bagang ni Black na binigyan ng tigi-isang suntok sa pangaang tatlo. Sa lahat ng ayaw niya ay yung walang nagagawang paraan. Hinihingal siya sa galit. "Now all of you are fired. Leave!" Halos mapuno ang buong bahay sa lakas ng sigaw ni Black sa mga sandaling iyon sa harap ng mga tauhan. Takot namang naglabasan ng tatlo na naguunahan pa sa pintuan, saktong pagpasok ng kapatid na si Redon sa loob ng bahay. Diretso itong tumingin sa kanya. Pero dahil kailanman hindi niya ito kinakausap at pinapansin dahil galit siya sa kapatid lalo na sa mga pinagagagawa nito sa buhay, ay parang hindi niya ito nakita. Pumihit siya paakyat ng hagdan patungo sa dalawang palapag ng bahay. "Alam ko kung nasaan siya," sabi nito sa kanya na nagpatigil sa mababilis niyang hakbang na kasalukuyan na siyang nasa kalagitnaan ng hagdan at totoong nakuha nito ang kanyang atensyon. Sa lakas ba naman ng boses niya ay tiyak alam nito kung sino ang tinutukoy niya. "And who's you're talking about? Wala ka namang ibang alam gawin kundi mambabae, di ba? Lahat ng gusot mo ako ang tagalinis if you still remember." Panunuya niya. "Hindi kita pipilitin, but I know about behind this girl named Aryan." Nakangisi nitong saad sa kanya. Nabuhay ang kuryosidad niya nang banggitin nito ang pangalan ng nobya. Mabibilis ang hakbang ni Black na binalikan ng kapatid na agad na kinwelyuhan. "Pwes, nasan siya?" Galit niyang tanong sa nanlilisik na mga mata. Mainit ang ulo niya. Wala siyang gaanong tulog sa kakaisip. Bakit parang may mas alam ito kaysa sa kanya? "Relax bro, before I change my mind, baka hindi ko sabihin kung nasaan siya." Sabi pa nito habang tinatanggal ang kamay niya sa kwelyo nito ng nakangisi. Nagtimpi naman sa galit si Black na binitiwan ng kapatid. Inayos niya pa nga ang kwelyo nito ng bahagyang magusot. "Kailangan mong ihanda ang sarili mo, Black. Maybe you don't even know who this girl is." Pabitin nitong sabi sa kanya na may gustong ipakahulugan at hindi niya yun maunawaan. Maliban sa pangalan, wala na siyang iba pang alam tungkol kay Aryan dahil nga wala itong ibang pamilya dito. Basta na lang itong sumulpot sa buhay niya at sa bilis ng pangyayari sa kanila ni Aryan, ganoon din ito kabilis na naglaho. "Pwede ba Ridon, diretsuhin mo ko kung saan ko pwedeng makita si Aryan?" Inis na saad niya. Nauubos ang kanyang pasensya at matagal niya nang hinihintay na ito ay mahanap. "Sa puntod ni Amber, doon mo siya makikita." Pagkasabi nito ay tinalikuran siya. Napuno ng pagtataka ang lalaking napasunod ng tingin sa kapatid dahil kilala niya ang binanggit nitong pangalan. Ang babaeng iyon ang nagpakamatay nitong dating kasintahan. Sinasabi ba nitong may kaugnayan ng dalawa? Katanungang hindi rin niya alam na gustong magkaroon ng kasagutan. Mabilis niyang tinungo ang kotse at pinaharurot patungo sa lugar na binanggit ni Redon. Lilinawin niya kay Aryan ang tungkol dito. Pagdating ni Black sa nasabing puntod ni Amber na dating kasintahan ni Redon, wala siyang Aryan na nakita. Tanging mga layang bulaklak lang ang naroon. Niloko siya ni Redon. Walang katotohanan ng sinabi nitong kilala si Aryan. Siya mismo ang kikilos para hanapin ang babae at hindi siya titigil hanggat hindi ito nakikita. Samantala si Aryan, napadpad sa isang liblib na lugar sa Barrio Lobria. Maliit na barangay at malayo sa kabayasnan. 5 buwan na ang lumipas simula nang magpaalam siya sa kanyang ninong na magbabakasyon ng ilang buwan lamang sana kung hindi lumobo ang kanyang tiyan. Sharpshooter naman pala ang Black na yun kaya heto't nagdadalang tao siya. Lumalabas na siya ang talunan sa paghihiganti na kanyang pinasok dahil may 3 supling sa loob ng kanyang sinapupunan. At napagpasyahan niyang dito na sa baryo na ito manganganak at palalakihin ng mga bata. "Ate Aryan, halika dito dali!" Narinig niyang sigaw ni Patty, anak ni Inay Clara at Itay Ellie. Nasa gilid sila ng dagat ngayon para mamulot ng saang. Isang uri ng lamang dagat na pwedeng lang iulam maghapon. Mahirap ang buhay dito sa isla pero kinakaya ng ilan. Mabibilang lamang din ang nakatayong bahay sa gilid ng dagat. Yung matagal ng mangingisda ang ikinabubuhay. Hindi naman talaga sila totally malapit sa dagat, kundi dumadayo sila rito tuwing umaga kapag tapos na ang high tide. Nilalakad lamang nila iyon bilang exercise.
Mababait ang pamilya ni na Inay Clara nang dumating siya roon. Walang pag-aalinlangan siyang tinanggap. Sinabi niyang gusto niyang lumayo sa panluloko ng kanyang boyfriend at naniwala ang mga ito. Mukha siyang manlilimos noong una na tinanggihan ng iba niyang nilapitan pero hindi naman siya nabigong sumubok sa iba. Wow, ang dami! Bulalas ni Aryan nang makita ang nagkalat na saang. Mukha yung snail pero dahil natikman niya ng masarap, gustong gusto niya. Sina Itay Ellie naman at Inay Clara ay nasa may di kalayuan at namumulot ng iba pang lamang dagat na naligaw sa pangpang. Kung tutuusin, pwede silang magtungo sa bayan para bumili ng maiuulam pero mas magandang araw ito dahil libre na, nakakapag-exercise pa. Aliw na aliw siya sa pamumulot at inilalagay sa bitbit na basket ni Patty. Hi miss, may asawa ka na ba? Habang pauwi, may humintong tricycle sa kanilang tapat. Walang iba kundi si Max, kapitbahay ni Inay Clara. Palabiro at syempre kilala na niya. Nahinto naman sila sa paglalakad. Uy Kuya Max, tamang-tama't dumating ka. Isakay mo na si Ate Aryan, pagod na siya. Wika ni Patty. Ayoko ngang sumama dyan mamaya kung saan ako dalhin. Asik niya at umirap. Nagtawanan naman sina Inay Clara at Itay Ellie. Grabe ka naman sa akin Aryan, ang lupit mo. Sa itsura kong to, hindi ba mapagkakatiwalaan? Kakamot-kamot ito sa ulo. Muling nagtawanan ng mag-asawa. May itsura naman si Max pero wala sa plano niyang magpaligaw at lalong hindi niya ito type. Sa kalagayan niya ngayon, iisa lang ang nais niya. Ang kalimutan ng paghihiganti sa kanyang puso at tanggaping wala na ang Ate Amber niya at pagiging talunan. Tama ang kanyang ninong, dapat hindi niya pinaiiral ang galit ng kanyang puso at hindi sugod lang ng sugod kundi ang pag-iisip din. Kung sa tingin niya nakaganti na siya sa paraang ginawa niya, lumalabas na siya pa rin ang talo. Ay naku Max, maglalakad na lang kami at maaga pa naman kaya maghanap ka na lamang ng ibang pasahero. Pagtataboy ni Inay Clara kay Max. Pauwi na nga po ako at may nagpahatid lang sa akin dito sa isla. Gagarahi ako ng maaga dahil inutusan ako ni Inay na gawin yung kisame namin. Kaya tara na, sumabay na kayo. Pamimilit ni Max na sa kanya nakangiti. Ay sus Kuya Max, style mo. Inaamag na, may gusto ka lang kay Ate Aryan eh. Panunokso ni Patty. Ngumisi naman ng lalaki. Kung magugustuhan lang ako ni Aryan, bakit hindi? Pakakasalan ko kaagad siya kahit saang simbahan. Bibigyan ng magandang kinabukasan ang ipinagbubuntis niya. Pangako yan Inay Clara, Itay Ellie. Tila nagpapasaklolo pa ito sa mag-asawa. Siya naman nagsimula ng humakbang. Ayaw niyang marinig ang mga sasabihin nito. Humabol naman kaagad si Patty. Ang mag-asawa naman nagpaalam na sa lalaki at sumunod na sa kanila. Walang nagawa si Max kundi ang umuwi ng walang sakay. Pagdating nila sa bahay ay nagbukas kaagad si Itay Ellie sa kanyang talyer na tanging ikinabubuhay ng pamilya. Maliit lang iyon noong hindi pa siya dumating. Binigyan niya ito ng pangpuhunan mula sa perang ipinadala ng kanyang ninong. Kaya ang dating isang tauhan nito ngayon ay 2 na. Masaya siyang natulungan ng mga ito kapalit ng pananatili niya sa Barrio Lubrea. Si Inay Clara naman ay nagluto agad ng kanilang almusal at siya naman naligo na dahil may amoy pa ata siyang paksiw. Samantala, patuloy sa paghahanap si Black kay Aryan. Inakala nga niyang nasa ibang bansa ito kaya halos 1 linggo siya sa estate pero nabigo siya. Nakapagbakasyon tuloy siya na ikinatuwa ng kanyang magulang. Palagi na raw kasi siyang nagtatrabaho at dapat lang naman na magliwaliw siya. Nang bumalik sa Pinas ay sa malalayong probinsya siya naghanap at may nakapagsabi sa kanya na ang babaeng hinahanap niya ay nasa isang maliit na baryo ng Lubrea. Hindi siya sigurado dahil iniisip niyang hindi kakayanin ni Arya ng buhay probinsya. Alam niya sa sariling pinagtataguan siya ng babae sa hindi alam na rason. Pababa na sana siya ng hagdan nang makita si Redon na may kasamang babae. Inumaga na naman ito sa bar. Simula nang lukuhin siya nitong makikita si Aryan sa puntod ng dating kasintahan, hindi niya na muling kinausap pa ang kapatid. Lalo lamang siyang naiinis sa lalaki. Hi Black, meet my girl, Melanie. Pagpapakilala nito. And Melanie, si Black kapatid ko, isa sa mga triplets namin. Naglahad ng kamay ang babae at nginitian siya. Medyo nahihiya.
Saan naman kaya napulot ni Redon ang sunod nitong bibiktimahin? Ilang taon ka na? Tanong niya sa babae. Napaka-inosente kasi ng mukha ng babae. 16 po. Nakangiti bagaman nahihiya nitong tugon. Masamang tingin ang ipinukol niya sa kapatid bago hinawakan sa kwelyo at kinaladkad papasok sa silid nito. Binigyan niya lang naman ito ng leksyon. 7 buwan na ang tiyan ni Aryan, kaya naman namili na sila ng gamit para sa kanyang mga bibi. Suportado naman siya ng kanyang ninong kaya hindi siya namumroblema sa pera. Sa araw na iyon, kasama niya si Patty at Inay Clara. Inagahan nila dahil may 3 oras ang biyahe ng tricycle mula sa baryo ng Lobreya patungong bayan at dito rin siya manganganak pagdating ng araw na iyon. Anong plano mo anak pagkatapos mong manganak? Tanong ni Inay Clara sa kanya habang namimili ng mga damit. Naalala marahil nito ang 3 supling na nasa kanyang sinapupunan. Mahirap nga naman sa probinsya. Baka bumalik na po ako ng Manila. Kailangan kong magtrabaho. Hindi naman habang buhay, aasa ako kay Ninong. Tugon naman niya't nalungkot ito. Wala ka bang balak ipaalam sa ama ng mga bata ang tungkol sa pagbubuntis mo, Aryan? Umiling ang dalaga. Ginusto niya ang namagitan sa kanila ni Black. Bukod sa lahat, siya din ang lumapit dito kaya walang pananagutan ng lalaki sa kanya. Bahagi ng maling plano niya ang nangyari sa kanya ngayon. Isa pa, hindi niya mahal ang lalaki. Nabulag lang siya sa matinding galit sa kanyang puso. Binitiwan muna nito ang hawak na kagamitan para sa bata at humarap sa kanya. Hindi sana nangingialam ako, Aryan, pero para na rin kitang anak. Mahirap magpalaki ng anak mag-isa. Marami kang hirap na pagdadaanan. Oo nga at marami kang pera. Subalit hindi masusuklian ng halaga ang kaligayahan ng isang anak kapag buo ang pamilya. Ang maipapayo ko lang sa'yo, karapatan ng mga anak mo na makilala ang kanilang ama. Hinawakan pa siya nito sa braso at bahagyang hinaplos. Gusto niyang mga tuwiran, subalit mas pinili niyang manahimik. Alam ni Arya na may punto si Inay Clara, pero kailangan niyang panindigan ang kanyang maling ginawa. Mananatiling lihim ang kanyang pagbubuntis at kahit mailuwal niya pa ang mga bata, hindi niya ipapaalam sa mga ito. Sir, inaata yun. Mula sa hindi kalayuan ng bahay na tinutuluyan ni Aryan, may humintong sasakyan at ang lulan ay si Black at ang isa nitong tauhan na si Ted. Tahimik na pinagmasdan ni Black ang itinurong bahay na yari sa kawayan at kahoy na makikita sa gilid ng kalsada. Ang lakas ng kabog sa dibdib niya dahil sa pangungulila sa babae. Naroon ang pag-asang makikita si Arya ng mga sandaling yun. Sinenyasan niya ang tauhang si Ted na ilapit pang lalo sa bahay ang kotse. Agad namang nagmaniobra ang lalaki. Sino sila? Matapos pasadahan ng tingin ni Itay Eli ang matangkad na lalaking bumaba mula sa mamahaling sasakyan ay tanong niya. Inakala niyang magpapaayos ito ng sasakyan, pero mukha namang may ibang sadya dahil nakatingin ito sa kanilang bahay. Malakas ang kutob ni Itay Eli na ito ay may hinahanap. Magandang araw po, may hinahanap akong babae na naligaw sa lugar na ito. Dito daw po nakatira si Aryan ang pangalan. Naglabas ito ng cellphone at ipinakita sa kanyang isang larawan. Si Aryan nga ang hinahanap nito. Hindi nagtagal, may isa pang lalaking lumabas sa loob ng sasakyan. Napatingin si Itay Eli rito. Sa ilalim ng jacket, napansin niyang may baril ito. Walang Aryan dito. Kung meron man baka sa kasunod na baryo. Diretsuhin niyo lang ang kalsada na iyon. Turo niya sa kalsada palayo sa kanila. Nagkatinginan ng dalawa na para bang hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Imposible ho yan, Manong. May nakapagsabi sa amin na nandito si Aryan. Sumabad ang isang lalaki. Umiling-iling na naman si Itay Eli na kahit anong mangyari, hindi niya ituturo sa mga ito si Aryan. Kaya nga nasa kanila ang babae dahil may iniiwasan sa Maynila. At malakas ang kanyang kutob na may kinalaman ng dalawang ito kaya nasa baryo nila si Aryan at nagdadalang tao. Umalis na kayo, walang Aryan dito. Tsaka niya tinalikuran ng dalawa at bumalik na sa kanyang trabaho. Nanlumo naman bigla si Black. Ilang buwan na siyang naghahanap kay Aryan pero talagang wala nang balak magpakita pa sa kanyang babae kaya hahayaan niya na muna ito.
Hihintay niya ang tamang pagkakataon kung kailan ito handa nang magpakita at humarap muli sa kanya at ipaliwanag kung bakit bigla siya nitong iniwan. Maraming salamat ho, Manong. Saad ni Black sa lalaki na kanilang nakausap at nagpaalam na rin. Pinagmasdan pa ni Itay Ellie ang papalayong sasakyan ng mga ito. Saktong pagkaalis ni na Black at tauhan nito tsaka naman dumating sina Aryan sakay ng tricycle ni Max. Agad sinalubong ng lalaki ang mga ito dahil sa maraming dala. Ay, nakakapagod. Mabuti na lang at hindi kami inabutan ng ulan. Habang pababa ng tricycle si Inay Clara ay saad nito. Katuwang si Max na ipinasok sa loob ng bahay ang mga pinamili habang si Patty naman inalalayan si Arya na bumaba ng tricycle. Hindi na lamang sinabi ni Itay Ellie ang tungkol sa dalawang lalaki naghahanap kay Aryan. Baka mag-alala lamang ito. Sir, naniniwala po ba kayo sa sinabi ng matandang lalaki kanina? Tanong ni Ted kay Black habang abala sa pagmamaneho. Paggabi na iyon at papasok na sila sa Kamaynilaan. Halos 6 na oras din silang nagbiyahe. Ganun kalayo ang pinuntahan nilang wala namang nangyari. Bumuntong hininga siya. Mahirap hanapin ang isang taong ayaw magpahanap, Ted. Hihintayin ko kung kailan siya lalabas sa pinagtataguan niya. Mabigat ang boses na saad ni Black. Tama ho kayo dyan, sir. Saan po pala tayo ngayon pupunta, sir? Tanong na lamang ng driver. Diretso mo sa bahay. Gusto ko magpahinga. Mando niya rito at hindi na nagsalita pa. Masama ang loob niya or galit na hindi niya maintindihan. Tumango si Ted at hindi na rin nagsalita pa. Pagdating sa bahay niya, ay nagtuloy kaagad si Black sa loob ng kanyang silid. Itutulog na lang niya ang inis na nararamdaman sa araw na iyon na dahil sa pagkabigo na makita ang babaeng pinakamamahal. Pinalipas lamang ni Arya ng 1 taon bago siya bumalik ng Maynila matapos mailuwal ang malulusog na sanggol. Hindi nga halos makapaniwala ang kanyang ninong nang magpasundo siya at sabihing handa na siyang bumalik sa Maynila. Niwala itong kaalam-alam na nanganak siya ng 3 sa halos 2 taon niya lang namang nawala. You mean, apo ko ang 3 cute na baby na mga ito? Hindi maunawaan ang reaksyon sa muka ng kanyang ninong. I'm sorry ninong, magpapaliwanag po ako. Saad niyang nakatango, nahihiya na nag-aalalang baka hindi nito matanggap ang kanyang mga anak. Si Inay Clara at Itay Ellie ay tahimik lamang. Si Patty ay nasa school sa pagkakataong iyon. Sa sinabi niya, marahas itong napabuntong hininga. Sinasabi ko na nga bang may itinatago ka sa akin, Aryan. Ang paalam mo ilang buwang bakasyon lang tapos heto. Ano pa bang magagawa ko nandyan na yan. Tinignan nito ang cute na mga anak niyang nasa kama. At ang cute na mga apo ko. Paano ba naman ako magagalit nito? Tignan mo nga itong isa. Kanina pa nakangiti sa akin. Napangiti na ang kanyang ninong. Nilapitan ng triplets at saka ito nilaro. Nagkatingin na naman ang mag-asawang Ellie at Clara tsaka nagpalitan ng ngiti. Tila nakahinga ng maluwag ang dalawa. At sa araw ding iyon, bumiyahe sila pabalik ng Maynila. Karga niya ang isang anak habang ang dalawa naman tulog sa malapad na upuan habang nakalagay sa isang portable crib. Pinangalanan niyang Luke, Nick at Kane ang 3 niyang anak, bagaman hindi pa napapabinyagan, pero sabi ng ninong niya, aasikasuhin kaagad iyon pagdating nila sa Maynila. Kung paano nagulat ang kanyang ninong, ay siya ring pagkagulat ni Ate Adelpha pagdating nila dahil may kasama siyang 3 baby. Napatanga lamang ito nang sabihin niyang anak niya ang 3, pero aliw na aliw namang kinarga ang isa sa anak niya. Aryan, siguro naman, hindi mo ipagkakait sa akin na malaman kung sino ang ama ng 3. Umalis kang buntis na hindi mo sinabi sa akin. At bumalik na may mga supling na wala akong kaalam-alam. Pahayag ng kanyang ninong kinagabihan matapos nilang maghapunan. Maagang natulog ang 3 dahil pagdating nila kanina ay nilaro ito ng ninong niya at marahil ay napagod. Isinalaysay niya ang lahat sa kanyang ninong kung paano siya naghiganti sa lalaking naging rason kung bakit nawala ang kapatid niya na ikinagulat nito. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyong kalimutan mo na ang nakaraan dahil sa galit, sinira mo ang buhay mo. Kahit anong gawin mo, hindi na maibabalik pa ang buhay ng Ate Amber mo. At ginusto niya ring magpatiwakal, walang pumilit sa kanya. Madiing wika ng kanyang ninong. Ginawa ni ate yun dahil masakit para sa kanya ang ginawa ng lalaki. Ninong,
Sobra ako nasaktan. Masisisi mo ba ako kung nais ko siyang pasakitan? At ano ang nangyari? May napala ka ba, Aryan? Sa ginawa mo ba sa tingin mo nagtagumpay ka? Nang dahil sa itinanim mong galit dyan sa puso mo, may madadamay na sanggol. Papayag ka bang maging bastardo ang mga anak mo? Tanong ni Ninong na kanyang ikinatahimik. Pag-isipan mong maigi ang sinabi ko, Aryan. Pero anumang desisyon mo, ikaw pa rin ang masusunod. Isipin mo ang mga anak mo. Matagal itong nanatili sa kanyang harapan na nag-iintay ng sagot niya. Subalit nabigo ito kaya iniwan siya nito. Nagtungo ito sa sariling silid. Tsaka lang siya nakaramdam ng kirot sa unang pagkakataon habang pinagmamasdan ng kanyang 3 anak nang mapasukan sa kanilang kwarto. I'm sorry mga anak kung bakit kinamuhian ko yung ama nyo. Nadamay patuloy kayo. Pero pangako, hindi nyo mararamdaman ng kalungkutan na wala kayong ama. Ibibigay ko sa inyo lahat ang uri ng pagmamahal. Ipinapangako kung hindi ako magkakaroon ng pagkukulang sa inyo. Matapos sabihin, isa-isa niyang hinalikan ang mga anak niya. Pagkatapos ay tinabihan ng mga ito. Isang araw ay naisipang dalawin ni Aryan ang puntod ng kanyang ate Amber. 2 taon siya sa Barrio Lobreya, kaya matagal-tagal niyang hindi ito nadalaw. Iniwan niya lang ang kanyang 3 anak sa yaya ng mga ito. Tiwala naman siya dahil nandoon si ate Adelpha. Mababait din ang kanyang anak at hindi mga iyakin. Kamusta ka na ate? Pasensya ka na. Ngayon lang ulit kita nadalaw. Habang inilalapag ang dalang bulaklak ay kausap niya rito. Katulad ng nakasanayan ay uupo siya sa tabi ng puntod nito at kakausapin na para bang nasa tabi lang at buhay na buhay. Samantala si Black naman kasalukuyang patungo sa puntod ni Amber. Ito lamang ang alam niyang magbibigay ng kasagutan sa kanyang katanungan. Kung may ugnayan ito kay Aryan, tiyak niyang dito sila magtatagpong muli. Pagdating niya, saktong may isang babaeng nakaupo sa tabi ng puntod ni Amber. Nakilala niya kagad ang kasintahan kahit 2 taon na ang nakalilipas na hindi sila nagkita. Hindi niya pa rin ito makakalimutan, lalo't wala siyang ibang inaasam kung hindi ito ay makita. Mabibilis ang hakbang na tinungo niya ang puntod ni Amber. Aryan, agaw pansin niya sa babae. Rason para mapatayo ito at gulat na gulat pagkakita sa kanya. Gusto niya itong lapitan at yakapin pero nagtimpi siyang gawin yon. Kumusta ka na? Tanong niya sa babae at maraang humakbang na hindi inaalis ang paningin dito. Natatakot siya na kapag kumurap, mawala ito sa harapan niya. Anong ginagawa mo dito? Naalarma si Aryan at umatras upang iwasan ang paglapit ng lalaki. Napahinto naman ito. Aryan, mag-usap tayo please. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko iniwan? 2 taon kitang hinintay at naghanap sa'yo. Halos nasiraan ako ng bait. Alam mong mahal kita. Ano sa tingin mo ang pwede kong maramdaman pagkatapos mong lokohin ang kapatid ko? Nagpatiwakal siya dahil sa'yo. Pagkatapos ikaw nagpapakasaya. Nagpapalit-palit ka ng girlfriend. Ang kapal ng mukha mo, Black. Wala kang kasing sama. Kinasusuklaman kita. Hindi na napigil ni Aryan ang sambulat sa lalaki. At sa tindi ng galit, sinugod niya ito ng suntok sa mukha pero mabilis nitong nasalo ang kamay niya. Pero umigkas na muli ang isa pa niyang kamao para bigyan ito ng suntok. Mas mabilis namang sinalag nito ang kamay niya at malakas na napilipit ni Black ang kanyang likuran. Kaya ginamit niya na ang isa pang paa upang ito ay sipain. Sa lakas noon, nabitiwan siya ni Black kaya nagkaroon siya muli ng pagkakataong sugurin pa ng sipa ang lalaki. Galit na galit siya at halos magdilim ang paningin niya. Dito sa puntod ng ate niya tatapusin si Black. Akala niya wala ng puot sa puso niya dahil natanggap niya na ang pagkawala ng ate niya pero nagkamali siya. Lalo siyang namuhi rito. Hindi niya ito bibigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Tatapusin niya na ito. Lumipad ang sipa niya at magkapanabay na tumama sa tagiliran nito at sa batok, kaya nabalandra at hindi nakahuma ang lalaki. Kasabay muli ang pagngit-ngit niya nang sumugod sa lalaki upang magpakawala ng 2 suntok na tumama sa mukha nito. Dumugo na ang ilong ni Black, putok na din ang labi. Nang muli niya itong susugurin ng suntok, bumunot ito ng baril at itinutok mismo sa mukha niya.
Nanginginig ang mga kamay nitong galit na galit din sa kanya. Walang balak barilin si Black ang nobya, kundi self-protection lamang ang ginawa niya. Hindi niya napaghandaan ang paghaharap nila ni Aryan na ikinagulat niyang marunong pala ito sa martial art. Maaari siya nitong pilayan dahil sa nakitang galit sa mga mata ngayon ni Aryan. Alam niya na ang ibig sabihin ni Redon ngayon na hindi niya pa alam ang tungkol sa babaeng ito. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng minahal ay may matindi palang galit sa kapatid niya. At kailangan niyang itama ang lahat ng yun. Nang matigilan si Aryan dahil sa baril na nakatutok sa muka, sinamantala iyon ni Black para hawakan siya sa magkabilang kamay. Gamit ang lakas nito, isinakay siya sa kotse ng lalaki. Hindi na siya nakapalag, lalaki pa rin ito at kayang gawin ng lahat sa kanya. At ngayon, pinakaharurot na nito ang sasakyan. Hinayaan niyang dalhin siya nito sa kung saan. Habang si Black naman, pasulyap-sulyap lang sa gawin ng nobya. Galit siya ngayon kay Redon na gustong basagin ang muka. Ito na nga bang sinasabi niya noon sa kapatid? Palagi na lang siyang nadadawit sa kaguluhang gawa nito. Magpahanggang ngayon, pakiramdam niya lahat ng babaeng niloko nito ay siya ang mananagot. Kung sana pwede niyang palitan ang kanyang muka nang hindi ginagamit ni Redon sa kalukuhan. Pagdating sa mansyon, inalalayan niya si Arya na bumaba ng kotse, pero hinawi nito ang kamay niya at pinukul siya ng masamang tingin. Kaya kong bumabang mag-isa, Black. Asik nito at tuluyang bumaba na. Bagaman nasaktan sa nakikitang ayos ng nobya, hinayaan lamang ito ni Black. Bakit mo ko dinala dito? Galit nitong tanong sa kanya at nilingon siya. Aryan, may kailangan kang malaman. Hindi ako ang dapat mong kamuhian kundi si Redon. Malumanay niyang saad rito. Kumunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka niyang tanong. Mamaya ako sasabihin sa'yo. Pumasok muna tayo. Pagkuwan ay nagpatiuna. Kung ano man ang iniisip mong kalukuhan sa akin, Black, hindi ka magtatagumpay. May warning ang boses ng dalaga sa kanya. Sa kabila ng inabot niya kanina kay Aryan, hindi niya magawang magalit dito dahil nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Kahit naman siguro sino, mamumuhi sa lalaking may gawa noon sa kapatid. Sana, nababasa mo yung laman ng utak at puso ko, Aryan, para alam mo kung anong gusto kong gawin ngayon sa'yo. Seryoso bagaman ay bahagyang nakangiting usal niya sa babae habang ito ay tinititigan. Namimiss niya kasi ang nobya at kanina niya pa gustong ikulong sa mga bisig ang babae. Pero tsak bago niya pa magawa iyon, kaya nitong baliin ang kanyang braso. Sinalubong naman ni Arya ng mga titig na iyon ni Black ng masamang tingin. Nasa gilid pa rin ng labi nito ang namuong dugo, dulot ng suntok niya at bahagya siyang nakonsensya. Masyado ata siyang naging marahas. Sana nga lang ay kaya niyang basahin ang laman ng puso nito ngayon. Pipinghiling niya bago tahimik na sumunod sa lalaki nang tumalikod ito matapos matagal na makipagtitigan sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng malawak na sala, ay iniwan lamang siyang nakatayo nito at umakyat sa matarik na hagdan. Ilang saglit lang, kinakaladkad na nito ang isang lalaking kawangis ng nobyo. Mula sa tabas ng muka, ng buhok, ng tindig ng dalawa ay iisa. Napanganga siya sa kabiglaan. Maging ang lalaking bitbit nito ngayon, nagulat pagkakita sa kanya. Aryan, siya ang lalaking dapat mong kamuhian at hindi ako. Siya ang dating kasintahan ni Amber. Sabi lamang ni Black sa kanya matapos dalhin sa kanyang harapan ng lalaking kamukhang kamukha nito. Hindi siya makapaniwala na tila nanlamig sa kinatatayuan niya. May kambal si Black? Ikaw? Punong-puno ng galit niya itong binalingan. Aryan, makinig ka muna sa akin. Itinaas nito ang mga kamay na tila humihingi ng kapatawaran, pero nagdilim ang paningin niyang nilapitan ito at buong lakas na pinagsususuntok. Sa matinding galit, hindi niya napigilang tumulo ang kanyang luha. Dahil sa'yo, nawala ang kaisa-isang kapatid ko. Papatayin kita. Mapait niyang saad. Dama naman ni Redon ang galit sa bawat suntok ng babae na sinalulahat yun. Deserve naman kasi niya dahil sa kanyang kasalanan dito. Hindi naman niya akalaing gagawin ni Amber ang magpatiwakal pagkatapos niyang makipaghiwalay sa nobya noon. Sawang-sawa na siya sa babae dahil sa pagiging selosa. Nagbago na sana siya sa pagiging playboy para maging stick to one, pero kahit sino na lang pinagseselosa nito,
Kahit barkada niya, pinagbabawalan na rin siya ng babaeng makipagkita. Ipinahihiya siya sa mga kaibigan niya, pati babaeng lumalapit sa kanya, sinasaktan nito kahit na wala naman silang ginagawang masama. Pagod na siya sa babae. Sakal na siya rito. Ganoon man, matapos malamang nagpatiwakal ito, nakadama siya ng konsensya at sa katunayan, magpahanggang ngayon, humihingi pa rin siya ng tawad sa babae sa pamamagitan ng pagdadala nito ng bulaklak sa puntod. Pagod naman si Arya na hindi nilubayan ng suntok si Redon. Halos hindi na makilala ang mukha nito sa ginawa niya. Nakamasid lamang si Black na hinayaan niyang bugbugin ang kapatid nito. Pero natuklasan ni Aryan sa kanyang sarili na kahit saktan man niya ang lalaking kaharap ngayon, hindi pa rin mababago ang lahat. Hindi na mabubuhay pa ang kanyang nag-iisang ate. Matapos ang matagal na pag-iyak sa harap ng magkapatid na puno ng pighati, lumabas siya ng bahay na nag-iwan ng masasakit na salita kay Redon. Bagaman humingi ito ng tawad sa kanya ay hindi sapat yun. Hindi niya pa rin kayang magpatawad. Aryan, mag-usap tayo. Habol sa kanya ni Black bago pa man siya makalabas ng gate at pinigilan siya sa isang palad. Hindi ko kayang makasama ang lalaking dahilan kung bakit nawala si ate. Matigas niyang saad, puno ng samang loob at patuloy na namamalisbis ang kanyang luha. Hindi ako ang lalaking iyon, Aryan. Alam ko, pero sa tuwing makikita kita mukha niya ang nakikita ko sa'yo. Magkalimutan na tayo, Black. Sinadya kong lapitan ka para maghiganti. Para maghiganti sa pagkamatay ng ate Amber ko. Hiyaw niya rito at binawi ang hawak nitong palad. Alam ko yun, Aryan. Pero sa kabila nito, totoong minahal kita. Walang nagbago sa nararamdaman ko pagkatapos ng sinabi mo. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, Aryan. Unawain mo naman sana ako. Nasasaktang saad ni Black. Nilingon niya ito at tinitigan sa mga mata. Pwes, hindi kita mahal, Black. At kahit kailan, hindi ako magmamahal ng isang kastilyo. Naiintindihan mo? Pasigaw niyang sabi dito at agad na tumalikod upang pihitin ang siradora ng gate. Subalit, pinigilan siya nito sa kamay. Ikinulong sa mga bisig nito at ngayon, inaangkin na ng nobyo ang kanyang labi. Saktong napaawang lamang ang labi ni Aryan sa pagkagulat. Sandali siyang naparalisa sa kinatatayuan at hindi alam ang gagawin. Nablangko ang utak niya habang si Black patuloy sa pag-angkin nito sa kanyang labi. Isinandal pa siya sa nakasarang gate at lalong mas lumalim ang halik nito. Mas naging mapangahas. Napalunok siya. Pilit na nulak ng maramdamang nangangatog ang kanyang mga tuhod. Bitiwan mo ko, Black. Kung ayaw mo magkasakitan pa tayong dalawa. May pagbabanta sa boses ni Aryan habang naghahabol ng hininga. Damang-dama pa niya ang halik ng lalaki na nanuot sa kanyang laman. Mabuti at kaya pa niyang kontrolin ang sarili. Ikinuyom niya ang kamao at handa na namang manakit kung hindi pa siya nito binitiwan. Binitiwan naman kaagad ito ni Black, hindi dahil sa natatakot siya sa nobya, kundi hahayaan niya munang humupa ang galit nito ngayon, pero hindi niya susukuan si Aryan. Pinanood niya itong umalis. Nang makalayo ng konti, tsaka niya ito sinundan gamit ang kanyang motor. Dumistansya lamang siya upang hindi siya nito makilala. Ang mahalaga lamang sa kanya ngayon, malaman kung saan ito pupunta. Hindi siya papayag na muling mawala sa kanyang babae. Huminto ang taxi na sinasakyan nito sa pinagmulan nilang lugar kanina at lumapit sa naiwan nitong kotse. Muli na naman itong sinundan hanggang sa marating nito ang isang malaking bahay. Ngayong alam na niya kung saan pupuntahan ng babae tsaka lang napanatag ang loob niya. Ilang oras siyang nakatanaw lamang sa nakapinid na gate bago naisipang umuwi na. Pero babalik siya para kay Aryan. Kung kinakailangan niyang manuyo, gagawin niya araw-araw. Ma'am, may bisita ho kayo. Katok ng isang maid sa kwarto ni Aryan isang hapon. 1 week na ang nakalipas simula nang bumalik siya sa trabaho at halos kadarating niya lang sa bahay at kalaro niya ang 3 na-miss na mga anak. Sinong bisita ay wala naman ako inaasahang bisita. Tugon niya habang patuloy na nilalaro ang mga anak niya. Ewan ko rin ma'am, basta gwapo, matangkad, tisoy tsaka... Tinitigan nito ang hawak niyang anak at kahawig ni Baby Luke. Sabi nitong nakangiti pa. Napatingin siya kay Luke. May hawig nga ito sa ama
At talagang sinundan pa siya ni Black. Pakisabi umalis na't hindi ko siya haharapin. Naiinis niyang tugon. May dalang chocolates at flowers, ma'am. Makulit pang saad ng katulong. Wala na siyang nagawa pa kundi harapin ang lalaki. Ang tigas talaga ng ulo nito. Sa sala ay nadatnan niyang kausap ang kanyang ninong at mukhang naibalita na sa lalaking may anak sila. Mag-usap kayong maayos nang walang batang nadadamay. Lalo ka na, Aryan. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo. Hindi sa habang panahon na sa tabi mo ko. Oras na para ituwid mo yung buhay mo. Pinangaralan pa siya ng kanyang ninong bago ito tumalikod. Hinintay lamang ni Black na makalayo ang may edad na lalaki bago siya nilapitan at hinawakan sa kamay. May anak tayo, Aryan. Totoo ba ang sinabi ng ninong mo? Excited ang boses nito at kita niya sa mga mata ang matinding kaligayahan. Nang hindi siya nagsalita, ay bahagya siya nitong inalog. Nasa kwarto sila. Aniya at nagpatiunang umakyat sa hagdan patungo sa kwarto kung nasaan ang kanilang anak. Agad naman siyang sinundan ni Black. Sa silid ay tahimik na naglalaro ang tatlo nilang anak. Sabay-sabay na nagangat ng paningin ng tatlo nang bumukas ang pintuan. Makikita sa inosenteng mga mata ng tatlo ang kuryosidad sa lalaking kasama. Hindi naman napigilan ni Black titigan at lapitan ang kanyang mga anak na hindi malaman kung sinong uunahing pulutin sa mga ito upang yakapin. Ang saya niya sobra. Hindi siya makapaniwalang binuhat ang isang anak na ngayon ay umupo at itinaas ang isang kamay. Ngumiti pa't gumagalaw-galaw ang isang kilay. Ang dalawa ay ganun din, nakatingin sa kanya na nagkunot ng bahagyaang noo. Hindi naman natakot sa kanya. Anak? Usal niya na kinarga ang unang anak na kanyang nahawakan. Hinalikan sa pisngi at niyakap. Siya si Kane. Pagpapakilala ni Aryan sa isa nilang anak na unang hinawakan ni Black. Naging emosyonal pa ang lalaki. Kinarga nitong sabay ang dalawa habang hinahalikan. Hindi naman niya maiwasang maantig sa nakikitang kasiyahan mula kay Black. Sino ba kasing mag-aakalang hindi naman pala ito ang lalaking dapat niyang kamuhian at wala itong kasalanan kaya hindi dapat idamay ang lalaki. Pero sa kanyang puso at isipan, isa pa rin itong Kastilyo. Subalit para sa kanyang mga anak, unti-unti gusto niyang magpatawad. Wala ka bang balak umuwi, Mr. Castillo? Tanong niya sa lalaking komportabling nakaupo sa gilid ng kama at pinagmamasdan siya sa ginagawa niya. Inabot na ito ng gabi sa kwarto ng mga anak nila. Kasalukuyan niyang nililinisan ng triplets, nakatuwang ito para matulog. Tapos na rin silang maghapunan at heto, nanatili pa rin ito sa kwarto ng mga bata. Gusto kong umuwi na kasama kayo ng mga anak ko. Gusto ko kayong makasama. Please, Aryan. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang palad. Napatingin siya sa dalawang kamay nitong hawak ang kanyang palad. Sariwa pa sa akin ang pag-alala sa pagkawala ni Ate Amber. Hindi ko pa kayang magpatawad. Nakahanda akong maghintay kahit gaano pa katagal. Hindi ako mapapagod, Aryan. Basta nandyan ka lang sa tabi ko. Kayo na mga anak ko. Mahal na mahal pa nga ako. Tutulungan kong maglaho sa puso mo ang puot. Gumapang ang palad nito pataas sa kanyang braso hanggang sa dumapo iyon sa kanyang pisngi. Gusto niyang itulak si Black nang yakapin siya nito. Pero tila ba, may kapangyarihang taglay ang mga bisig ng lalaki upang hayaan itong yakapin siya. Napaigtad na lang si Aryan nang mapansing binibihisan niya pala ang kanyang anak at nananatiling walang damit. Nilalamig na ito marahil kaya pumalaho ng iyak. Binitiwan siya ni Black at agad kinarga ang kanilang anak at isinayaw. Sorry na baby, dumidiskarte lang naman si daddy para magkakasama na tayo. Kausap nito sa anak. Lihim naman siyang napapangiti na kinikilig. Magkatuwang nilang pinatulog ang kanilang mga anak tsaka itinuloy ng lalaki ang panunuyo sa kanya. Hindi nga raw talaga ito uuwi na hindi sila kasama. Aryan, please. Patuloy na pagsusumamo ni Black. Marahil ay nakaisang daang beses nang nag-please sa kanyang lalaki para lang pagbigyan niyang patawarin ang kapatid nito at tanggapin niya na si Black sa kanyang buhay. Black, pwede ba umuwi ka na muna ngayon? Anong oras na oh? Kailangan ko na magpahinga. Tulog na ang mga bata, may pasok pa ako bukas. Nagsimula na siyang magtaray. Marahas itong napabuntong hininga at humiga pabaluktot sa gilid ng kama.
Dito ako matutulog kasama ang mga anak natin hanggat hindi mo ko pinatatawad. Makulit nitong Saad. Nauubos ang pasensya niyang hinila ito sa kamay para palabasin ang silid. Hindi siya komportableng naroon ito sa kwarto ng mga anak nila. Madaling araw ay tinitignan niya ang tatlo kahit na nandyan naman si Malu at si Lenbet. Pero malakas si Black. Sa laki nito ay hindi niya kayang hilahin palabas ang nobyo. Sa halip na mailabas sa silid na iyon, ikinulong na naman siya nito sa mga bisig ng lalaki at sinigurong hindi na siya makakawala pa. Sa pagpupumiglas niya, kapwa sila nahulog sa kamat na pailalim siya. Tatawa-tawa lang ang lalaki dahil siniguro naman itong hindi siya masasaktan dahil yakap siya nito. Ano ba tong ginagawa mo? Ito ba ang paraan mo para mahalin kita? Pang-uuyam niya. Hindi ito tumugon kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi naman siya makagalaw dahil nakadaga ng mabigat nitong katawan at siya yakap. Lalo lamang siya nitong hindi pakakawalan kung siya ay magpupumiglas. Kung talagang gusto mong mahalin kita, bigyan mo ko ng oras para maramdaman ko yun. Yung hindi mo ko dadaanin sa ganito, hindi ka magtatagumpay. Asik niya rito. Confident naman itong ngumiti. Ngayon ko gustong makuha ang puso mo, Aryan. Ayoko nang ipagpabukas. Pasensya na pero makulit ako. 2 taon na ang nasayang nating dalawa. Gusto ko na kayong makasama. Sa muli ay nagsusumamo na naman ito. Pigil na siya sa 2 kamay at unti-unting lumalapit ang mukha nito para halikan siya. Okay. Pumapayag na akong sumama sa'yo, Black. Pumapayag na ako. Pwedeng tumayo ka na dyan ang bigat mo. Nagkukumahog niyang Saad bago pa man lumapat ang halik nito. Sa sinabi niya ay napangiti ang lalaki pero hindi umalis sa ibabaw niya kundi tila aliw na aliw pa ito. Talaga, Aryan? Ang ibig sabihin okay na tayo? Mahal mo na ako? Malambing siyang pinataka nito ng halik sa pisngi na nagbigay sa kanya ng kaba. Natatakot siyang magkamali ng sagot sa lalaki sa pagkakataong iyon kaya nanatiling tikom ang kanyang labi. Dama niyang kanina pa siya nagiinit dahil sa nakadaga nitong katawan. Wari ba nag-aapoy ang kanyang pakiramdam? Sabihin mo sa akin na mahal mo ko, Aryan. Tsaka kita pakakawalan. Oo na, Black, mahal na kita. Sasama na kami ng mga anak mo sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na sa ibabaw ko? Para matapos na ay Saad niya na lamang, naiinis na talaga siya sa lalaki. Sa sobrang tuwa naman ng lalaki, napayas ito at agad siyang inalalayang tumayo. Agad niyakap at panay ang pagpapasalamat. Siya naman ay nakamasid lang sa masayang lalaki. May kung anong kaligayahan din siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil makakasama na ng mga anak niya ang ama ng mga ito. Tama ang naging desisyon mo, anak. Habang niyayakap ng kanyang ninong ay wika nito. Paalis na sila sa araw na yun at nakaredy na ang kanilang mga gamit. Ang totoo ay 1 linggo pa muna ang lumipas bago siya tuluyang sumama kay Black. Yung talagang bukal na sa loob niya at hindi napilitan lang. Pero hinayaan niyang sa kanila matulog ang lalaki para makasama nito ang mga bata. Sina Yaya Malu at Yaya Lenbet ay handa na rin ang kanilang mga gamit dahil kasama nila itong lilipat sa bahay ng lalaki. Salamat, Ninong, sa lahat-lahat. Ngayon hindi niyo na ako sakit sa ulo. Pahayag ni Arya na nakangiti. Para sa akin, anak na kita kaya concern ako sa iyo. Matapos siyang yakapin, binalingan naman ito ang katabing lalaki. Para siyang batang inihabilin rito. Wag ho kayong mag-alala, tito. Sobrang mahal ko po ang anak niyo. Aalagaan at mamahalin ko siya katulad kung paano niyo siya pahalagahan at talagaan. Ganon din ang mga anak ko. Pangako po yan. Nagkamay pa ang dalawa matapos iyong sabihin ni Black sa kanyang ninong at nagpasalamat naman ang huli. Isa-isa nitong hinagka ng mga anak niya at nagpaalam sa 3 musmus. Sa bahay ng lalaki sila tumuloy na halatang pinaayos ang kwarto ng kanilang mga anak. Kumpleto sa kagamitan pati mga laruan, kaya nga parang hindi na mahayang 3 pagdating nila. Tatawagan ko agad sila mami para sa kasal natin, love. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga damit niya sa cabinet ay Saad ng lalaki. Masuyo din siyang yakap ng lalaki at ramdam niya agad ang mainit nitong labi sa kanyang batok. Teka, kasal? Nagulat pa siyang Saad at napaharap sa lalaki. Ayaw mo ba? Nagtataka naman itong tanong.
Hindi pa nga kasi nila napag-uusapan ng tungkol sa kasal at never pa niyang namit ang parents ni Black. Kahit ang kapatid nitong si Redon ay hindi niya na muling nakita pa simula ng huli nilang pagkakaharap at ibinalita na lang sa kanya ni Black na bumalik na naman ito sa state kalakip ng pagbabagong buhay. Pagdating naman kay Black ay tanggap niya na ito. Wala naman talagang kasalanan ng lalaki, kundi nadamay lang ito sa galit niya na dapat ay hindi para kay Black. Sa huli ay napagtanto niyang pinagtagpo silang dalawa para tuluyang mawala ang galit sa puso niya at mapalitan ng pagmamahal. Gusto naman, kaya lang, pinutol ng damping halik sa labi ni Black ang kanyang sasabihin. I love you, Aryan. Kahit ano pang sabihin mo, magpapakasal tayo, okay? Sa muli ay masuyo nitong hinagka ng kanyang labi. Halik na naging malalim hanggang sa hindi na nito binitiwan ng labi niya, kundi inihiga siya sa ibabaw ng kama, katabi ng nagkalat pa niyang damit na aayusin pa sana sa cabinet. Pero nakalimutan niya na iyon nang gumapang ang palad ng lalaki. Binalot kaagad siya ng matinding pananabik na maulit ang namagitan sa kanilang 2 taon na ang nakalilipas. Isa-isang inalis ng lalaki ang kanyang mga sagabal. At doon ay tuluyan na nga nilang ginawa ang bagay na iyon. Tagumpay nilang narating ang dulo. 1 buwan lamang ang lumipas matapos ang binyag ng triplets, ikinasal naman sina Black at Aryan. Isa sa mga dumalo ay ang magulang ng lalaki na nanggaling pa sa ibang bansa, kasama si Redon na tuluyan na niyang napatawad. Alam niya kasing hindi siya magiging masaya kung magpahanggang ngayon mananatili ang galit sa kanyang puso. At dahil na rin iyon sa sobrang pagmamahal sa kanya ni Black, kaya nagawa niyang magpatawad. Isa sa mga naroon ay ang pamilya na mag-asawang si Itay Eli at Inay Clara, kasama ang dalagitang anak na si Patty. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang tumatanaw ng utang na loob sa mga ito at katunayan ay sagot niya ang pag-aaral ni Patty hanggang sa kolehiyo. Ang mga magulang naman ni Black tuwang-tuwa sa kanyang triplets. Akala nga daw ng mag-asawa na wala pang balak lumagay sa tahimik ang isa sa mga triplets nito. Nakilala niya rin ang kapatid na babae ni Redon at Black na si Violet. Isa ito sa mga dumalo sa kanilang kasal. Hindi na siya nagtaka kung bakit 3 ang kanilang anak ni Black dahil nasa lahi naman pala ng asawa ang kambal. Masayang-masaya silang lahat na nagkakasama sa unang pagkakataon. Ang sabi nga ng magulang ni Black, magbakasyon sila sa state at umuo naman ang kanyang asawa na sinabing sa 3 taon ng kanilang triplets para ma-enjoy ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng kanilang kasal, nagtungo siya sa puntod ng kanyang ate Amber upang magpasalamat sapagkat dahil sa kapatid ay nakilala niya ang lalaking nais niya ng makasama habang buhay. At dahil sa lalaking ito, tinuruan siyang magpatawad, napalitan ng pagmamahal ang kanyang puso. Kung nasaan man ito ngayon sana, masaya na rin ang kanyang ate Amber. Good morning, love. Bati ni Black sa kanya sa umagang yun habang ipinaghahanda ito ng almusal. Kahit pumapasok siya sa trabaho at may kasambahay, gusto pa rin niyang pinagsisilbihan ng asawa at mga anak. Hindi naman porkit working mom siya, mauubusan na siya ng oras para sa kanyang pamilya. Siyempre, ganun din si Black sa kanila. Good morning, coffee or me? Tanong niya habang saktong naghahain na para sabay na silang mag-breakfast. Idadaan siya nito sa office bago ito tumuloy sa trabaho at sa hapon naman susunduin siya ng asawa. Siyempre, ikaw. Ngiti na agad siyang niyakap at pinugpog ng halik sa leeg. Napapahagik-gik naman siya nang makadama ng kiliti. Maririnig ang tawanan nilang mag-asawa sa kusina kaya napapangiti si Lenbeth nang madatnan silang naghaharutan. Ay naku Sir Black, Ma'am Aryan, umagang-umaga nilalanggam ang kusina. Naiinggit na naman ako. Pagpaparinig nito, tinawanan lamang nilang mag-asawa ang sinabi ni Lenbeth at nagsimula na silang mag-almusal. Sabay na rin silang naligot nagbihis bago tinungo ang kwarto ng mga bata na ngayon ay natutulog pa rin. Hinagkan lamang tsaka sila lumabas ng kwarto. Ako nga palang maghahatid kina ma'am sa airport mamaya, kaya maaga ako uuwi. Magpapaiwan daw kasi itong si Redon. Habang kinakabitan siya ng seatbelt ng asawa nito ay wika nito. Ha? Di ba sabi ni ma'am 1 buwan sila dito? Taka niyang tanong, 2 linggo pa lang naman ang nakalilipas simula nang ikasal sila ni Black.
Nagkaproblema kasi ang negosyo ni Dad doon, kaya maaga silang babalik doon para ibenta na lang ang shares nito at dito na sila tumira. Siyempre, nandito ang mga apo nila. Nakangiti nitong pahayag. Umikot ito sa kabilang bahagi ng kotse at ngayon, binubuhay na ni Black ang makina ng kotse. Okay, tawagan mo ko mamaya para maaga kong tapusin ang mga gagawin ko sa office. Gusto kong sumamang maghatid sa airport kina ma'am. Tugon niyang initian ng asawa. No need love, mapapagod ka lang. Masama niya itong tinignan at naghihinalang tumingin dito. Ayaw mo kong isama, may katatagpuin ka siguro no? Nagsiselos niyang tura ng umuso. Napangiti si Black sa sinabi ng asawa. Mukha kasi itong nagselos pero sinabi niyang matatagalan siyang bumalik dahil may meeting siya sa labas pagkatapos maihatid ang mga magulang at iyon ang totoo. Hindi naman nagpumilit pa si Aryan na sumama pero syempre sinundan niya ang asawa. Hindi dahil wala siyang tiwala rito kundi sa ibang babae siya walang tiwala. Gwapo ang kanyang asawa at walang babaeng hindi mapapatingin dito. Hindi siya papayag na gawin ni Black sa kanyang ginawa ni Redon sa kanyang ate Amber, kundi babalian niya ito ng buto. Matapos nitong ihatid ang mga magulang sa airport, nakita niyang sumakay ulit ito ng sasakyan at nakipagkita sa isang client. Lalaki naman iyon kaya napanatag siya. Hindi rin naman nagtagal, pasakay na ulit ito sa kotse at katunayan, nagring agad ang kanyang cellphone. Pauwi na ako love, may nakita ka ba? Narinig niya itong tumawa sa kabilang cellphone. Nagulat pa siya nang pumihit ito palapit sa kanyang kinaroroonan. Mukhang nahalata siya nitong nakasunod siya rito kanina pa. Agad siyang nagmaniobra ng sasakyan na hindi sumagot sa asawa. Pero hinarang nito ang katawan sa kanyang dadaanan at kay lapad ng ngiti at malalaki ang hakbang papalapit sa kanya. Tatakasan mo pa ako, Mrs. Castillo. I saw you already, saan ka pupunta? Dinig niyang saad nito sa kabilang linya. Pinatayan niya ito ng linya at napapakagat siya sa labi nang makitang nasa tapat na ito ng sasakyan niya at kinakatok ang bintana. Matagal niya bago binuksan ng nakangisi. Agad itong pumasok. Bakit mo ko sinusundan? Tanong na may nakakalokong ngiti. Marahan siyang hinapit. Para siguruhing hindi mo ko niloloko. Dahil kapag ginawa mo yun, lagot kayo sa akin ng babae mo. Nasalahin niyo pa naman ang pagiging playboy. Wala siyang alam gawin kundi ang umamin. Ang lakas ng tawa nitong malamang silosa siya. Patunay lang daw yun na mahal niya ang asawa. At bilang parusa, gagawa ulit sila ng triplets mismo sa loob ng kanyang sasakyan. Mabuti na lang at tinted yun. At kada magsiselo siya, yun ang gagawin ni Black sa kanya para madala siya. Kaya simula noon, hindi niya na pinagdudahan pa ang asawa dahil naging matapat naman ito sa kanya hanggang sa lumaki ang kanilang mga anak. Wala siyang napansin na tumingin ito sa ibang babae. As in kontento na ito sa beauty niya at pag-aalaga sa kanyang mag-aama. Isa pa, nangako na ito sa kanyang tanging siya lamang ang mamahalin nito habang buhay. At ganoon din naman siya.